Matapos matalo sa isang laban kasama ang kanyang grupo, ang ating bida ay nakulong sa kawalan sa loob ng maraming dekada. Dahil doon, nabaliw siya sa paghihiganti. Pagkatapos ng mahabang panahon, isang mahiwagang nilalang ang lumitaw at pinunit ang espasyo at oras na nagpahintulot sa kanya na makatakas. Ngunit nang bumalik siya sa katotohanan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang mundo. Doon, napagtanto niya na nawala ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit mayroon siyang isang lihim na passive skill, isang napakalakas na passive na kung magagamit ng tama ay ginagawa siyang hindi magagapi. Ang ganda ng kwentong ito. Mag-iwan ng like sa video at mag-subscribe. Target naming maabot ang 20,000 subscribers at inaasahan ko ang inyong suporta. Nagsisimula ang kwento sa isang magandang babae na sumisigaw sa ating bida na si Derek na maghanda, nagbababala na magbubukas ang portal sa loob ng 30 segundo. Ngunit humigop si Derek mula sa isang tasa ng walang pag-aalala, sinasabing nakuha na niya ang mensahe. Pagkatapos ay tumayo siya na may kumpiyansang tingin, naaalala na nailigtas na niya ang kanyang koponan noon. Ang kanyang braso ay nababalutan ng kidlat, at sinabi niya na ito'y tungkol lang sa pagpasok, pagliligtas, at pagbabalik para sa hapunan. Inis sa kanyang pag-ugali, pabirong tinawag siyang tanga ni Sylvie, at nagpatuloy sa pagtuon sa pagpapanatili ng portal. Pagkatapos ay sumigaw siya na oras na dahil sa wakas ay ganap nang bumukas ang portal. Si Derek ay nakasuot na ng kanyang kumpletong baluti, ipinapahayag na ngayon na ang oras para kumilos. Walang pag-aalinlangan, ang mandirigma ay naglakad ng may determinasyon at pumasok sa lilang ipo-ipo ng enerhiya. Lumipat ang eksena sa isang wasak na lugar na may mga taong nakahandusay at maraming dugo sa lupa. Sa kanyang mukha na puro pasa, iniisip niya kung paano umabot sa puntong iyon ang mga bagay-bagay. Wasak ang loob, tinutulungan ni Derek ang isang kasama habang napapaligiran sila ng mga halimaw sa pagtatangkang iligtas ang isang kaalyado. Pagkatapos, lumipas ang mga araw, taon, o dekada na siya'y nag-iisang lumulutang sa kadiliman ng kawalan. Ngayon ay mas matanda na, naaalala niya ang trahedyang araw na iyon na paulit-ulit sa kanyang isipan. Iniisip niya na dapat ay isang simpleng misyon lamang iyon dahil na-master na niya ang sistema ng mag-isa. Sa kanyang alaala, isang kaalyado ang sumisigaw sa kanya na tumakbo sa portal na sinasabing hindi na makakatagal si Sylvie. Ipinapakita ng isa pang alaala ang koponan na nagtatalo dahil walang oras para iligtas ang iba. Na may ekspresyon ng sakit, pinagsisisihan niya ang pag-iisip na maililigtas niya ang lahat sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, tumakbo siya patungo sa nagsasarang portal, sumisigaw na kaya pa niyang iligtas ang kanyang kaibigan. Tinawag niya ang sarili na tanga, iniisip kung paano humantong ang kanyang katigasan ng ulo sa trahedyang sitwasyong iyon. Ipinapakita sa huling alaala na buhat-buhat niya ang isang kaibigan, sinasabihan itong magpatuloy sa paglakad patungo sa portal. Tinawag niya ang kanyang sarili na sinungaling, naaalala ang sandali nang atakihin siya ng isang halimaw mula sa likuran. Sa kanyang alaala, nawala ng pag-asa si Sylvie nang makita ang portal na malapit nang magsara ng tuluyan. Pagsisisi, tinanong niya kung bakit siya sumubok tumulong, nagmamakaawa sa portal na maghintay pa ng kaunti. Noong nakaraan, tumatakbo siya ng buong lakas, sumisigaw sa portal na huwag maglakas loob na magsara sa kanyang harapan. Pagkatapos ay itinapon niya ang sarili pasulong at iniunat ang kanyang braso, desperadong sinusubukang maabot ang kabilang panig. Ngunit bigla, nagsara ang portal sa kanyang braso, sinisira ang lahat kasabay ng isang lagutok. Ang batang Derek ay nabigla, hindi maintindihan kung ano ang nangyari doon. Ang kanyang katawan ay nilamon ng lilang enerhiya habang sinusubukan niyang iproseso ang sitwasyon. Pabalik sa kasalukuyan, nagising siya mula sa bangungot na may paghingal, ganap na nalilito. Napaluhod siya sa kawalan, iniisip kung ano ang ginawa niya para maranasan ang ganitong kapalaran. Kinu-question niya kung ito ba ay dahil hindi siya sapat na malakas, o baka may nagtaksil sa kanya, ngunit hinawakan niya ang kanyang sandata, sinusubukang maniwala na darating si Sylvie at ang iba pa para iligtas siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay naghintay siya sa kawalan, binibilang ang mga araw hanggang sa may dumating para hanapin siya. Nang hindi alam kung gaano karaming oras ang lumipas, nagsanay siya gamit ang kanyang sandata, nag-meditate, at pinalakas ang kanyang katawan. Nag-meditate siya, nagsanay, at nag-ensayo, lahat sa pag-asang isang araw ay muling makita ang araw. Bigla, isang tunog ng abiso ang umalingaw-ngaw sa kawalan, at tumingala siya nang walang maintindihan. Isang error screen ang nagbababala na natukoy ng sistema na lumalayo siya sa sakop ng kontrol. Pagkatapos ay sunod-sunod na error alarm ang tumunog at nagpanik siya, humihiling na maghintay. Nagbababala ang sistema na nawawala ang koneksyon at sinasabihan siyang bumalik sa ligtas na lugar. Desperado, sumigaw siya na yun na lang ang natitira sa kanya, ngunit nawala ang koneksyon sa sistema. Sa kawalan ng pag-asa, umiyak siya at nagmakaawa na huwag kunin ang kanyang sistema, ang kanyang tanging pag-asa. Sa isang sigaw ng galit, sinuntok niya ang kawalan, sinusubukang basagin ang hindi nakikitang harang ng lugar. Pakiramdam niya ay nakulong siya dahil kahit ang kanyang mataas na sigla ay hindi siya maililigtas sa paghihirap ng pagbabagong buhay. Iniisip niya na gaano man siya kalakas, lumalaki lamang ang mga lamat sa kanyang katinuan.
Dahil wala ng lakas para lumaban, sa wakas ay sumuko na siya sa lahat at humiling na mamatay ng payapa. Pakiramdam niya ay nawawala na naman siya sa kanyang sarili, dahan-dahang lumulubog sa kadiliman ng lugar na yon, ngunit pagkatapos ay isang bitak ang lumitaw sa kawalan na parang isang tawag, at nagpasya siyang sagutin ang pagkakataong ito. Isang tunog ng nababasag ang umalingaw-ngaw sa lugar, at lumingon siya upang tingnan ang bitak. Akala niya ay nagkakamali lang siya ng tingin, ngunit kumislap ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ito ay isang pagkakataon. Sa isang nakakuyom na kamao, napansin niya na hindi nagsasara ang bitak, ito ay isang tunay na labasan. Napapaligiran ng enerhiya, sumisigaw siya na sa wakas ay makakaalis na siya sa lugar na yon anuman ang mangyari. Tumawa siya nang walang pakialam kung saan siya pupunta, nag-ipon ng lakas upang tuluyang basagin ang harang. Ngunit may kakaibang dumaan sa bitak, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito, hindi maintindihan kung ano yon. Bigla, isang malaking pagsabog ang naganap, na nagpalipad sa lahat ng bagay ng buong lakas. Tumilapon siya paatras, na pagtantong sapat na itong malakas para basagin ang kanyang bilangguan. Pagkatapos ang nilalang na sumalakay sa espasyo, ay nagpakawala ng isang nakakabinging dagundong na nagpapakita ng presensya nito. Isang ulo ng dragon ang lumitaw, at nagbiro siya na hindi iyon ang tamang paraan para batiin ang isang tao. Umungol ang halimaw sa kanya, ngunit nag-alok si Derek na turuan ang nilalang ng magandang asal. Na may ngiti, sinabi niya na interesado siyang makita ang kanyang lakas ngayong wala na siyang sistema. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sumugod siya pasulong na may hawak na sandata, inaatake ang halimaw. Agad na gumanti ang nilalang, nagpaputok ng isang sinag ng enerhiya mula mismo sa bibig nito. Napakalaki ng pagsabog, at sinusubukan ni Derek na ipagtanggol ang sarili mula sa atake gamit ang kanyang sariling sandata. Nagawa niyang umiwas sa ilang mga atake, ngunit napagtanto niyang hindi siya makakatakas sa susunod na pag-atake. Pagkatapos ay direktang tinamaan siya ng pagsabog at tumalsik sa malayo dahil sa impak. Nakahiga sa lupa, tinitigan niya ang halimaw at tinawag itong pangit na halimaw habang nagpapagaling pa. Umungol siya sa sakit, na pagtantong ang sugat ay patunay na hindi ito isang guni-guni. Nang makita ang kanyang dumudugong kamay, ngumiti siya at kinumpirma na ngayon ay 100% na siyang sigurado. Na may malinaw na isipan, sinabi niya na matagal na mula nang huli siyang dumugo at ang kamatayan ay isang magandang pagtakas. Hindi naghintay ang nilalang at nagsimulang maghanda ng isang bagong magic attack sa harap niya. Ngunit mariing tumapak si Derek sa lupa, naghahanda na gumanti ng buong lakas. Isinasalaysay niya na pagkatapos ng mga dekadang pagkakakulong, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataong makipaglaban para makalabas. Hindi nagustuhan ng nilalang ang ideya at nagpakawala ng isang galit na dagundong, naghahanda para sa atake. Kahit nawawala na sa katinuan, naiwasan niya ang sinag ng enerhiya sa pamamagitan ng mabilis na pag-ikot ng kanyang sandata. Halos mawalan na ng ganang mabuhay, sinabi niya na nagawa niyang lampasan ang lahat ng kanyang limitasyon. Sa isang tingin na puno ng puot, sumisigaw siya na may pagpipilian ang halimaw na patayin siya ngayon. O kung hindi ay sinasabihan niya ang nilalang na umalis sa kanyang daan para sa wakas ay makatakas na siya. Pagkatapos ay nagpakawala ang mandirigma ng isang napakalakas na atake na sumira sa buong paligid niya. Gamit ang mga lumulutang na bato, mahusay siyang tumalon para mapalapit sa halimaw, at sa isang nagwaging tingin, inihanda niya ang huling atake, idineklara na sa wakas ay nakalabas na siya. Sa isang tawa ng ginhawa, dumaan siya sa portal at muling nasilayan ang araw. Sumisigaw ang mandirigma na ipinagdiriwang ang kanyang kalayaan, ngunit bahagyang bumalik ang eksena para ipakita ang iba pang bagay. Bago yon, isang batang lalaki ang humihingal na tumatakbo sa kabubatan, iniisip kung nakatakas na ba siya sa panganib. Desperado siyang tumatakbo sa pagitan ng mga puno, iniisip na hindi niya dapat nilayuan ang kanyang ngayon. Para lalong lumala ang sitwasyon, natisod ang bata at nahulog sa isang bangin, isinusumpa ang kanyang kamalasan. Nagawa niyang maabot ang tuktok ng isang bundok, ngunit kinapos ng hininga nang makita niyang na-stranded siya. Pagkatapos ay isang higanting lobo ang lumitaw sa likuran niya at inisip na ng bata na katapusan na niya. Nagsimulang yumanig at masira ang lupa, na naging dahilan para sumigaw ang bata habang sinusubukang kumapit. Sumugod sa kanya ang halimaw at ang bata ay tanging sumisigaw ng tulong habang nahuhulog sa tiyak na kamatayan, alinman sa pamamagitan ng lobo o sa pagkahulog. Ngunit sa kanyang pagkagulat, napagtanto ng bata na buhay pa siya at nalito nang makita ang isang kakaibang liwanag sa langit. Bigla, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit, sumabog sa tubig sa mismong harapan niya. Isang mandirigma na nakabaluti ang lumapag mismo sa harap ng bata na nagulat sa pagdating. Nagpanik ang bata, sinabing halos hindi siya nakatakas sa isang lobo at ngayon ay iniisip na nakakita siya ng demonyo. Bigla, lumitaw ang isang error sa paningin ng mandirigma, nagbababala na alisin ng sistema ang banta. Pagkatapos, isang lilang pagsabog ng enerhiya ang nagtapon sa kanya sa malayo, na hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang enerhiya ay nagdulot ng isang malaking pagsabog, at pinanood ng bata ang eksena na ganap na nagulat. Nahulog ang mandirigma na tila walang malay sa gitna ng isang linaw, walang kalaban-laban sa lupa.
Samantala, bumangon ang sugatang lobo, hinarap ang sitwasyon na may nakamamatay na tingin. Umakyat ang halimaw sa isang bato, pinagmamasdan ang bumagsak na mandirigma, at naghihintay ng tamang pagkakataon. Naalala ni Derek na nakulong siya ng matagal, naging mga piraso na lang sa kawalan. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung lahat ng pinagdaanan niya ay totoong naglaho na. Iniisip niya kung ang kanyang buhay, ang kanyang system, at ang kanyang tahanan ay totoo o isang panaginip lamang. Pagkatapos ay sinamantala ng lobo ang pagkahiga niya sa lupa at kinagat ng malakas ang binti ng bida. Ngunit umungol lang siya na humihingi pa ng 5 minuto na ikinalito ng halimaw sa reaksyon. Nagsimulang tumawa si Derek, sinasabing kinikiliti siya ng kagat ng lobo. Nainis sa pang-aasar, ipinakita ng lobo ang mga pangil nito at umungol ng may mas matinding galit. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at sumigaw na huminto, sinuntok ng diretsyo ang nilalang. Nakita ng bata ang eksena at kinumpirma na isa siyang demonyo habang naghahabol ng hininga ang lalaki. Bigla, binuhat niya ang lobo sa kanyang mga braso, tinatrato ang halimaw na parang tuta, at umungol pa. Humanga ang mandirigma sa ugali ng nilalang at mumiti. Tumingin si Derek sa paligid, sa wakas ay napansin kung anong klaseng lugar ang napuntahan niya. Para sa kanya, maganda at maingay ang pagkabulok, at sinabihan ang kanyang bagong tuta na tumahimik. Siguradong may sira sa ulo ang lalaki para isipin yon tungkol sa isang halimaw. Sa pagkakita sa buong eksena, sa wakas ay naintindihan niya na hindi iyon panaginip. Nalito siya nang makitang bumalik na ang kanyang system, ngunit iba ito, at wala ang kanyang mga achievement. Ipinapakita ng status screen na level 0 siya, ngunit nananatiling mataas ang kanyang mga attribute. Hawak ang kanyang sandata, umaasa siyang kasama pa rin niya ang kanyang mga skill. Sinubukan niyang gamitin ang energy/ability, ngunit walang nangyari sa kanyang sandata. May hitsurang napapahiya, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari habang nakatitig sa kanya ang lobo. Nainis siya at sinubukang gamitin ang ability ng ilang beses, ngunit walang gumana. Naalala ng mandirigma ang system error, nagtataka kung bakit hindi gumagana ang mga ability. Habang inaatnat ng lobo ang kanyang braso, nagteorya siya na ang kanyang lumang system ay sumama sa isang bago. Nagtataka siya kung paano siya napunta sa lugar na yon at kung nasaan siya ngayon. Nakarinig siya ng nabaling sanga at naging alerto, nagtatanong kung sino pa ang kasama niya roon. Ito ang bata, na lumuhod at nagmakaawang huwag kainin, sinasabing gusto lang niyang umuwi. Nalito ang mandirigma, nagtatanong kung ano ang sinasabi ng bata dahil hindi naman niya ito kakainin. Tinanong ng bata kung hindi ba siya isang demonyong kumakain ng tao na nagpatulala kay Derek. Nagalit si Derek at nagtanong kung ano sa kanya ang mukhang demonyong kumakain ng tao. Sa mukhang iyon, kahit demonyo ay matatakot. Tumahol ang lobo sa bata na natakot at sumigaw, natumbas sa takot. Pinagalitan ni Derek ang lobo na lalong ikinalito ng bata sa sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin at tinanong ang pangalan ng bata. Ipinakilala ang sarili bilang si Derek. Sumagot ang bata na siya si Thomas at sinabing level 0 pa rin siya dahil hindi pa siya 13 taong gulang. Nagulat si Derek at ipinaliwanag ng bata na sa edad na 13 lang maaaring gamitin ang system at kailangang pumatay ng isang nilalang para ma-unlock ito. Sa tabi ng bida, kinabahan ang lobo habang pinoproseso ni Derek ang ideya na kailangan niyang pumatay ng isang nilalang para magamit ang system. Naging awkward ang sitwasyon, pinagpapawisan ang lobo, iniisip na kung ano ang mangyayari habang nakakatawa silang nagtititigan sa isa't isa. Tapos, walang babala, binali ni Derek ang lieg ng halimaw gamit ang kanyang mga kamay sa isang mabilis na kilos. Nagulat ang bata, ngunit sinabi sa kanya ni Derek na hindi iyon alaga. Ipinaliwanag niya na kung talagang level 0 ito, matagal na siyang tinapos ng lobo. Pagkatapos ay binati siya ng system sa pagpatay, at nag-level up siya ng maraming beses, ngunit napansin niyang may iba pang notification, isa dito ay babala tungkol sa pagsugpo ng banta. Naiintindihan niya na hindi kayang alisin ng bagong system ang luma, na nagpapatunay sa kanyang hinala. May ngiti ng tagumpay, na pagtanto niyang hindi nawala ang kanyang lumang system. Ngayon, 2 na ang mayroon siya. Bigla, kumalam ng malakas ang tiyan ng bata, na labis niyang ikinahiya. Tinanong ni Derek kung gutom siya, at inamin ng bata na gutom siya. Walang seremonya, nagsindi sila ng apoy at nagsimulang ihawin ang karne ng lobo para kainin. Nag-alok siya ng tubig sa bata, na nagpasalamat at ininom lahat ito ng isang lagukan. Binalaan siya ni Derek na dahan-dahan lang, at napagtanto ng bata na sumobra siya, kaya napahiya. Naisip ng bida na ngayon ay kailangan na lang niyang alamin kung paano muling ma-access ang kanyang orihinal na system. Pagkatapos ay naisip niyang bilhin ang meditation sa bagong system para makita kung ano ang mangyayari. Bigla, nilamon ng kidlat ang kanyang katawan, at nagbabala ang system na may natagpo ang dormant skill. Matagumpay na natapos ang fusion, at nakabawi siya sa sakit, pakiramdam na parang nasusunog ang lahat. Pagkatapos ay iniulat ng system na nag-evolve na ang meditation, at iniisip niya kung mayroon pa siyang mga lumang skill. Naiintindihan niya na nagsasama ang mga ito sa mga bago, at napangiti, na pagtantong mas lalakas siya kaysa dati. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong ang bata kung magandang ideya ba na gupitin ang kanyang buhok habang naglalakad sa gubat.
Ngunit tiniyak siya ni Derek, sinasabing ang mana machine ang gumagawa ng lahat ng trabaho ng kusa. Pagkatapos ay binanggit niya ang kanilang usapan, sinasabing ihahatid lang niya ito pauwi kung sasabihin nito sa kanya ang tungkol sa lugar. Pumayag ang bata at nagsimulang ipaliwanag na lahat doon ay pinamamahalaan ng dakilang system. Sabi niya, naniniwala ang kanyang lolo na patas ang system at dapat itong ipagpasalamat ng lahat. Ngunit ang totoo ay hindi patas ang system dahil may mga bentahe ang mga maharlika. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang panatilihing mababa ang lahat na parang nakakadena. Para palalain ang sitwasyon, dinadaya nila ang system para makakuha ng benepisyo at palakihin ang agwat sa kapangyarihan. May galit sa kanyang mga mata, sinabi ng bata na dahil sa kalupitan ng mga maharlika, ang kanyang mga magulang, pagkatapos ay sinabihan siya ni Derek na mag-ingat sa kanyang buhok, at mabilis na nagmakaawa si Thomas na huwag siyang patayin. Ngunit sinabi sa kanya ni Derek na kumalma lang, nagbibirong hindi niya ito papatayin bago makita kung gaano kapangit ang hitsura. Nang matapos ang gupit, binati niya ang bata sa pagkaligtas, at nagpasalamat ang bata sa system. Kinukumpirma na nito na sa mundong ito, ang system ay itinuturing na parang isang Diyos. Lumipat ang eksena sa susunod na araw, at ginising ni Derek si Tommy na mahimbing na natutulog. Nagising ang bata na medyo tuliro, at tinanong ni Derek kung saang direksyon ang kanyang ngayon. Sinabi niyang taga Reyna Village siya, at biglang nagkaroon ng takot sa mukha ni Derek. Pagkatapos ay tumakbo ang bata, isinisigaw ang pangalan ng isang Mr. Jones, na iwan si Derek. Ngunit huminto siya sa pinto ng isang bahay, nagulat nang makita ang isang bakas ng dugo sa lupa. Sa loob, natagpuan niya si Mr. Jones na nakahandusay at wala ng buhay sa isang lawa ng dugo. Nanigas sa takot ang bata, at lumapit si Derek, ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Tinanong niya kung iyon ang kanyang lolo, ngunit sinabi ng bata na isa lamang itong mabait na matandang lalaki. Desperado, sumigaw siya na hindi ito maaaring mangyari dahil halos level 30 na ang lalaki. Mukhang nalilito si Derek, nagtatanong kung ang level 30 ba ay dapat ituring na malakas. Nagalit, sumigaw ang bata na sa level na yon, walang kahit anong bagay sa gubat ang makakagalos sa kanya, ngunit nagkrus ng braso si Derek at isiniwalat na level 53 ang lobong pinatay niya. Ipinapakita ng imahe ang sandali nang binali niya ang lieg ng halimaw na nagpapatunay sa kanyang sinabi. Hindi naniniwala ang bata, sinasabing imposible ito at siguradong nagsisinungaling si Derek. Pagkatapos ay nagpanik siya, sumisigaw na kailangan nilang bumalik at babalaan si Chief Reyna ngayon din. Samantala, iniisip ni Derek na baka wala ng tahanang natitira ang bata para ligtas na balikan. Lumipat ang eksena sa gubat kung saan kumikinang ang isang misteryosong berdeng globo at naglalabas ng kakaibang tunog. Pagkatapos, isang lobo na katulad ng pinatay ni Derek ang dahan-dahang lumapit sa globo, naakit sa kapangyarihan nito. Lumapit ang halimaw, inaamoy ang enerhiyang nagmumula sa misteryosong bagay sa lupa. Bigla, umungol ang lobo, at nagningning ang mga mata nito habang sinasapian ng masamang puwersa. Isang malaki at nakakatakot na espiritu ang biglang lumitaw sa harap ng lobo. Dinurog ng kalansay na nilalang ang lobo sa lupa, na nagpayanig sa mga puno sa paligid. Inihayag ng halimaw na buto ang buong anyo nito, na may walang emosyong titig at berdeng apoy sa mga mata. Lumipat ang eksena sa Reyna Village, na tila payapa at tahimik sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Doon, tinanong ng isang babae kung kayang buhatin ng kanyang anak ang isang mabigat na sako na kanyang nabitawan. Sumagot ang batang babae na kaya niya dahil na-unlock na niya ang dakilang system at kaya na niyang tulungan ang kanyang ina. Sabi niya, iyon daw ang nagpapalakas sa kanya, ngunit napansin ng ina na nanginginig ang kanyang anak sa pagpipilit. Sabi ng ina, kung hihingi ng maayos ang bata, bibigyan siya ng kanyang ama ng ilang katad. Tuwang-tuwa, sinabi ng bata na sa ganoong paraan ay mapapabuti niya ang kanyang leather crafting skill. Ngumiti ang ina at sinabing baka payagan pa siyang tumulong sa pagbabalat ng nahuling hayop. Ngunit nasuklam ang bata sa ideya, inuulit ang mga salitang balat na may pandidiri. May ekspresyong natataranta, tinanong niya kung kailangan niya talagang balatan ang hayop. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa 2 linggo bago nito kung saan dinala siya ng kanyang ama para i-unlock ang system. Ipinakita niya sa kanya ang isang level 1-0 na halimaw, isang espesyal na regalo para sa kanyang seremonya. Ito ay isang cute na level 1-0 na soro na mukhang ganap na hindi nakakapinsala at kalmado. Na trauma, umiiyak ang batang babae habang naaalala ang patay na hayop, pinagsisisihan na ginastos niya ang kanyang skill point. Sinusubukan siyang aliwin ng ina, sinasabing masasanay din siya pero nanghihinayang na napaka-cute ng nilalang. Bigla, isang tunog ng pagsabog ang pumutol sa kanilang usapan na ikinagulat nilang dalawa. Sumisigaw ang ina para sa kanyang asawa, na lumitaw na sugatan at sinabihan siyang dalhin ang kanilang anak sa East Gate. Tumatakbo siya kasama ang bata at nagtatanong kung anong nangyayari at nagbabala siya na malalakas na hayop ang mga ito. Tapos tinawag ng bata ang kanyang ama na nagsabing sundin na lang niya ang kanyang ina sa sandaling iyon. May hawak na sibat, iginigiit ng lalaki na tumakas agad ang kanyang asawa kasama ang kanilang anak.
Pagkatapos ay nagpaalam siya, sinasabing mahal niya sila at hilingin na mag-ingat sila. Mula sa malayo, ang Reyna Village ay nakikitang ganap na nasusunog, isang tanawin ng pagkawasak. Nagtatanong ang bata kung magiging ayos lang ba ang kanyang ama, at tinitiyak ng ina na malakas siya at ang pinuno. May pilit ng tumakbo ang ina, sinasabing alam niyang makakabalik ito sa kanila. Lumipat ang eksena sa isang grupo ng mga kabalyero, at inanunsyo ng leader na isang araw na lang ang layo ng Reyna Village. Ngumiti ng may kumpiyansa ang leader, sinasabing kung kikilos sila ng mabilis, darating sila bago magdilim. Ang batang babae at ang kanyang ina kanina ay kasama sa grupo. Nagyakapan sila habang patuloy na sinasabi ng leader sa lahat na huwag magpanik, ngunit biglang bumagsak sa lupa ang isang dambuhalang paa, at lumingon ang kabalyero sa gulat. Umuwol sa kanyang mukha ang isang malaking halimaw na nagparalisa sa kanya sa takot. Pagkatapos ay walang awang umatake ang halimaw, at ang lalaki ay nakasigaw na lang na tumakbo ang lahat. Bumagsak ang katawan ng kabalyero sa harap nila na ikinagulat ng batang babae. Nakatitig ang nilalang sa mga nakaligtas, ang mukha nito'y puno ng dugo at ang mga matay puno ng kasamaan. Pagkatapos ay tumayo ang lobo at hinarap ang ina ng babae na sumigaw sa kanya sa takot. Tinawag na Brandy ang bata, inutusan siya ng ina na tumakbo, ngunit tumanggi ang bata na iwan siya. Nang makitang lumundag ang halimaw para umatake, muling sumigaw ang ina na tumakbo na ang kanyang anak. Pinanood ng bata sa takot habang sumusugod sa kanila ang halimaw. Gamit ang kanyang sibat, hinarang ng ina ang atake ng lobo, ginamit ang lahat ng lakas para hindi sumuko, ngunit tinumba siya ng ibang mga lobo, at naisip niyang kailangan lang niyang kumapit para makatakas si Brandy. Bumagsak at sugatan, tinanggap niya ang kamatayan basta't makarating sa ligtas na lugar ang kanyang anak. May luha sa kanyang mga mata, bumangon siya, at tumakbo gamit ang lahat ng natitirang determinasyon, ngunit sa pagmamadali, nabangga niya ang isang taong naka-armor, nang hindi nakikita kung sino. Nakahiga sa lupa, nakarinig siya ng boses na nagtatanong kung gusto nila ng tulong, kung sakali. Galit na sinipa ni Thomas si Derek at sumigaw kung bulag ba siya at hindi nakikita ang nangyayari. Si Brandy na nanonood sa lahat ay nagsimulang umiyak at nagmakaawa ng tulong, ganap na desperado. Tapos tumakbo si Thomas para yakapin siya, tinatanong kung ayos lang ba siya dahil nakita nila ang usok. Nagmamakaawa si Brandy na huwag hayaang mamatay ang kanyang ina at pumayag si Derek habang ina-activate ang isang skill. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng enerhiya na humati sa lobo sa isang iglap. Ang ina ng babae ay nababalutan ng dugo at ganap na nagulat, hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Hinarap ni Derek ang mga natitirang lobo at sinabing ang karanasan sa pagpatay sa kanila ay magiging maganda para sa iba. Galit na galit, sumigaw ang babae na wala siyang pakialam sa experience at sinabihan siyang tapusin na ang mga halimaw. May ngiti sa kanyang mukha, pinatunog ni Derek ang kanyang leeg at sinabing magiging masaya ito. Hindi nagsayang ng oras ang tatlong lobo at sinugod siya ng buong lakas. May malamig na tingin, hinawakan niya ang isa sa mga paa ng halimaw mula sa lupa. Pagkatapos ay ibinato niya ito sa malayo ng may pambihirang lakas, na nagdulot ng maliit na pagsabog nang tumama ito sa isa sa mga lobo. Mabilis na kumilos si Derek, umiiwas at umaatake sa mga halimaw ng napakabilis. Gamit ang kanyang mga kamao na nababalutan ng enerhiya, tinapos niya ang mga halimaw sa pamamagitan ng tumpak at malulupit na suntok. Nagniningning sa kapangyarihan ang kanyang mga mata, na nagpapakitang hindi niya man lang kinailangang magsikap sa pakikipaglaban. Sa gitna ng mga katawan, nagreklamo siya na nagkamali siya at hindi pala ito masaya. May itsurang inip, nagbulong siya na masyadong mahina para sa kanya ang mga lobong iyon. Nakahinga ng maluwag, tumakbo si Brandy para yakapin ang kanyang ina, umiiyak at sumisigaw sa tuwa. Humahagulgol ang bata, nag-aalala sa kanyang ama, ngunit sinusubukan siyang pakalmahin ng ina, sinasabing malakas ito. Pero iniisip niya na hindi kasing lakas ni Derek ang kanyang asawa, at walang sinuman sa nayon ang makakapantay sa kanya. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanila, ngunit tinanong kung sino siya, dahil walang sinuman doon ang ganoon kalakas. Sabi niya, ini-escort lang niya ang bata sa nayon, at inanyayahan silang sumama, habang inaasar si Thomas. Sinubukang makipagtalo ni Thomas, gustong ipatingin sa kanya ang nayon, ngunit pinutol siya ni Derek, sinabing ang usapan lang ay ihatid siya sa bahay. Nagpatuloy siya sa paglalakad at ipinaliwanag na, base sa nakita nila sa gubat, malamang ay wasak na ang nayon. Mukhang nalilito ang babae at tinanong kung anong ibig niyang sabihin, tinatanong kung ipinadala ba siya ng mga graceful. May mukhang nagpapakitang hindi niya naintindihan yon, simpleng sumagot si Derek na hindi. Pero nagpumilit si Thomas, hinihila siya at sinasabing kailangan nilang pumunta dahil baka may mga tao pang buhay. Pinutol siya ni Derek at sinabing ako, na ikinalito ng husto ni Thomas sa kanyang sagot. Tiningnan niya ang bata at sinabing siya ang lalaban, hindi tayo, na ikinatahimik ng bata. Pagkatapos ay ipinaalala niya na ang kontrata ay para lang ihatid siya sa bahay kapalit ng impormasyon, wala nang iba. Ipinaliwanag niya na buhay lang siya dahil umaasa siya sa sarili niya dahil hindi siya nagtitiwala sa iba. May seryosong tingin, sinabi niya na ang pinakamahalaga ay huwag kang lumihis sa sarili mong landas para lang maging bayani.
Naalala niya na lahat ng sakuna sa kanyang buhay ay nangyari dahil nakialam siya kung saan hindi siya kailangan. Galit na galit, sumigaw si Thomas na hindi iyon mahalaga dahil malakas na siya ngayon at dapat tumulong, ngunit inasar siya ni Derek na para siyang nagsasalitang 12 taong gulang na bata. Sinuntok siya ng bata, sumisigaw na walang makakasakit sa kanya doon at hindi niya kailangan ang sinuman. Umiiyak sa galit, sumigaw siya na si Derek ay isang malaking gago sa kanila. At sa gulat ng lahat, sumang-ayon lang si Derek sa sinabi ng bata. Ipinaliwanag niya na isa siyang gago sa isang mundong nabubuhay ang mga gago at namamatay ang mga bayani, pinapayuhan ang bata. Pagkatapos ay hinawakan ni Derek ang kanyang braso, sinasabihan siyang maging gago at lumakas bago maging bayani. Ipinaliwanag niya na ito ang tanging paraan para mabuhay sa isang malupit na mundo, pero iniisip niya na ang aral na ito ay sobrang nakatanim sa kanya na minsan ay nakakalimutan niyang pwede niya itong labagin. Natakot ang bata at tinanong kung anong ginagawa niya, ngunit sumagot si Derek ng isa pang tanong. May seryosong tingin, nagbabala siya na ililigtas nila kung anuman ang natitira sa nayong iyon. Lumipat ang eksena sa batang humihingal, ngayon ay mag-isa sa gitna ng nag-aapoy na pagkawasak. Bigla, isang dambuhala at halimaw na may kapansanan ang umungol at sumugod sa kanilang dalawa, ngunit inihanda ni Derek ang kanyang sandata, tinititigan ang halimaw na umuungol pabalik sa kanya. Pagkatapos, sa isang malakas na atake ng enerhiya, hinati niya ang nilalang sa isang iglap. Pagkatapos ay tahimik silang naglakad sa wasak na nayon, napapaligiran ng apoy at pagkawasak. Iniisip ni Thomas na alam na ni Derek na ganito ang mangyayari, at dinala siya para harapin ang katotohanan. Tinanong ni Derek kung naintindihan niya, ipinapaliwanag na ito ang nangyayari kapag hindi malakas ang isang tao. Napagtanto ng bata na hindi ito isang rescue mission, kundi isang misyon para kunin ang mga bangkay. Bigla siyang pinigilan ni Thomas, at tinanong ni Derek kung may nakita siyang ibang halimaw sa malapit. Isang daing ng sakit ang nanggaling sa ilalim ng mga guho, at sinabi ni Derek sa bata na maghintay lang sandali. Mula sa ilalim ng mga guho, bumangon si Chief Leon, at sumigaw si Thomas ng kanyang pangalan sa gulat. Nang hindi nag-iisip, tumakbo ang bata palapit sa kanya, ngunit sumigaw si Derek na bumalik siya kaagad. Tinanong ng pinuno kung anong ginagawa niya doon, at sinabi ni Thomas na naparoon sila para tumulong. Pagkatapos ay nakita niya ang isang katawan sa lupa at napagtanto na ito ang ama ni Brandy, at siya'y lubos na nalungkot. Sinabi sa kanya ni Derek na matapang na lumaban ang lalaki ngunit, sa kasamaang palad, ay hindi makakaligtas. Ipinapakita sa eksena ang lalaking may nakatusok, at idinagdag ni Derek na, sa katotohanan, walang sinuman doon ang makakaligtas. Nagtatanong siya kung walang healer, ngunit sinabi ng pinuno na walang magaling na pupunta sa isang nayon. Naiisip niya ang kanyang resurrection potion sa kanyang pulseras, ngunit nagpasya siyang hindi niya ito magagamit ngayon. Ipinaalala niya sa sarili na hindi siya isang bayani at hindi maaaring magpadala sa bulag na pagkabayani ng bata. Umiiyak si Thomas habang nakikita ang ama ni Brandy at iniisip ni Derek na mayroon pa siyang magagawa. Pagkatapos ay sinabi niyang babalik siya agad, binibigyan sila ng oras para magpaalam sa lalaki. Desperado, umiiyak ang ina ng babae habang nagmamakaawa si Brandy sa kanyang ama na huwag mamatay, ngunit sa kanyang huling lakas, sinabi ng ama na magpakatatag siya para sa kanyang ina at mahal niya ito. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang kamay na walang buhay, at sa wakas ay namatay ang lalaki sa mga bisig ng kanyang pamilya. Sumisigaw ang bata na ayaw niyang umalis ito habang tahimik na umiiyak ang kanyang ina sa tabi niya. Pagkatapos ng paalam, sinabi ni Derek na hindi ligtas ang lugar at kailangan nilang magpatuloy sa pag-alis. Nang makitang malungkot si Thomas, sinabi niyang alam niyang mahirap pero masasanay din ang bata. Ngunit nagalit si Chief Leon at masamang tumingin sa kanya, tinatanong kung sino siya sa akala niya para sabihin iyon. Sabi niya alam niyang hindi taga roon si Derek at hinihiling na malaman kung bakit niya hahayaang sumama si Thomas sa kanya. Pinutol ni Thomas ang pagtatalo, sinabing tama si Derek sa sinabi niya kanina. May malungkot na tingin, sinabi niyang natalo na siya noon nang hindi umuwi ang kanyang mga magulang. Naiinggit siya dahil kahit papaano ay nakapagpaalam si Brandy sa kanyang ama. Nang magkatipon ang lahat, umalis sila sa nayon at nagpasya si Derek na tingnan ang mga system notification. Pagkatapos ay isang asul na screen ang bumuka sa harap niya, ipinapakita ang lahat ng bagong impormasyon. Ipinapaalam ng system na nakapatay siya ng ilang halimaw at maaari na siyang pumili ng bagong class. Pero nagulat siya sa mga pagpipilian dahil mas malala pa ang mga ito kaysa sa inaasahan niya. Ang unang class ay Shadow Fighter, na nagbibigay daan sa pagkontrol sa kadiliman. Ang pangalawa ay Blade of Chaos, na ginagawa siyang personifikasyon ng pagkawasak. Ang pangatlo ay Eternal Guardian, at iniisip niya kung paano siya pipili sa mga ito. Pero biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang may isa pang pagpipilian doon. Nagsimula siyang manginig at pagpawisan ng malamig, iniisip kung ano ang bagong class na yon. Ipinapakita ng screen ang Void Champion class, sinasabing pinili siya ng Void mismo. Isang madilim na baluti ang lumitaw sa kanyang isipan, at napagtanto niyang iyon ang kapangyarihan ng Void. Naalala niya ang kalawakan at pagkagutom ng lugar na yon, na ngayon ay bahagi na niya magpakailanman.
Naalala niya na ang Void ay hindi isang guro o kaalyado, kundi isang brutal at walang awang amo. Pakiramdam niya ay natutunaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Inamin ni Derek na tuluyan siyang tinalo ng Void. Siya ay wasak at nilamon, ngunit inalok siya ng Void ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng iba. At ang inalok nito ay kontrol, kaya tinanggap ni Derek na maging kampiyon ng Void. Ngayon ay isa na sila ng Void, at ang kanyang katawan ay nagniningning sa lilang enerhiya. Sa kasalukuyan, sumabog ang kapangyarihan, at sumigaw si Leon kay Thomas na lumayo kay Derek. Hinila ni Leon pabalik ang bata, at sumigaw si Thomas sa pagkalito, hindi naintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay inanunsyo ng system na natuto siya ng mga bagong skill, at nagpasya siyang subukan ang mga ito ngayon din. Nagsimula siyang mag-ipon ng isang globo ng lilang enerhiya, naghahanda para sa atake. Akala ng hepe ay tumigil na ang enerhiya, ngunit naghahanda lamang si Derek na gamitin ang Call of the Void. Isang sinag ng lilang enerhiya ang bumulusok ng buong lakas, at pinasalamatan ni Leon ang dakilang system sa pagligtas sa kanila. Sa isang masamang ngiti, nakita ni Derek na ang bagong kapangyarihang ito ay talagang kamangha-mangha. Tinamaan ng sinag ng enerhiya ang malayong kagubatan na nagdulot ng malaking pagsabog. Hindi makapaniwalang nakatitig ang hepe at si Thomas, tinatawag ang kanyang pangalan sa gulat. Sa malayo, nagtanong si Brandy kung ano ang nangyayari, ngunit hindi alam ng kanyang ina kung paano sasagutin. Nahati ang sinag ng enerhiya at tuminala si Derek, nagtataka kung ano yon. Isang nilalang mula sa Void ang lumitaw na may dagundong, at iniisip niya kung ito ay isang Void Beast. Nakatayo siyang walang imik sa nakita, hindi makapaniwalang nasasaksihan ito. Takot na takot, tinanong ni Leon si Thomas kung saan niya nakita ang isang tulad niya. Sa malayo, muling nagtanong si Brandy kung ano ang nangyayari, ngunit hindi pa rin maipaliwanag ng kanyang ina. Sa isang masayang ngiti, napagtanto ni Derek na mayroon na siyang sariling summon. Ang Void Beast ay ganap nang nagpakita, naglalakihan sa harap ng lahat. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang itawag dito, at iminungkahi ang Asher, na may umuungol na tugon mula sa nilalang. Napansin ni Derek na mas maliit ang halimaw kaysa sa isa, ngunit sinabi niyang kaya niyang gawan iyon ng paraan. Nagpanik si Hepe Leon sa kanyang ngiti, tinanong kung baliw si Derek, ngunit sinabi ni Thomas na hindi, kahit na natigilan din siya. Ipinaliwanag ng bata na sa tingin niya ay kayang kontrolin ni Derek ang halimaw, habang inuutusan ni Derek ang nilalang na umupo. Nang hindi sumunod ang halimaw sa una, muling inutusan ni Derek na umupo, ngunit umatake ito. Dahil sa lakas ng tama, tumalsik si Derek ng ilang metro, na nagpaangat ng mga debris at alikabok. Sumigaw si Thomas ng pangalan ni Derek, ngunit pinigilan siya ni Leon, inutusang manatili sa likod. Biglang isang nagniningning na kamay ang humampas sa lupa ng may lakas. Suot ang kanyang bagong baluti, nagbabala si Derek na hindi dapat ginawa iyon ni Asher, dahil ngayon ay kailangan niya itong patayin. Sugatan ang mukha, lumingon siya sa dalawa at inutusan silang umalis doon ngayon din. Inactivate niya ang kanyang energy blade, sinasabing ayaw niyang may humadlang sa kanya. Sinubukan ng mandirigma na gamitin ang identification skill, ngunit nagbabala ang system na hindi galing sa mundong ito ang nilalang. Naalala niyang halos hindi niya nagasgasan ang isa pang halimaw at naghanda para sa isang mahirap na laban. Alam na walang puwang para sa pagkakamali, lumundag siya ng buong lakas patungo sa Void Beast. Sinubukan ng nilalang nakagatin si Derek, na lumapit na may determinadong tingin, ngunit hinarang ng halimaw ang kanyang atake gamit lang ang braso nito, na nagpagulat sa kanya sa lakas nito. Pagkatapos ay gumanti ang halimaw ng isang malakas na suntok, at naghanda siya para sa impact. Napakalakas ng suntok kaya tumalsik siya sa malayo, lumilipad dahil sa lakas ng tama. Sa lupa ay hindi siya makapaniwala, at nagtataka kung paano naging ganoon kabilis ang nilalang. Nagteleport ang halimaw at muling umatake, ngunit umiwas siya sa huling segundo, ngunit nagpakawala ng isa pang sinag ang halimaw at tinamaan siya ng direkta, na naging dahilan ng kanyang pagsigaw sa sakit. Talunan, iniisip niya na kung magpapanggap siyang patay, baka mapagod ang nilalang at iwanan siyang mag-isa, ngunit hindi ito nalinlang at nag-charge ng malaking atake para tapusin siya ng tuluyan. Paulit-ulit siyang hinampas ng nilalang, ngunit tumanggi siyang tanggapin na nangyayari ito. Sa kanyang health na nasa 20%, inactivate niya ang meditation para subukang gumaling. Kahit na nagpapagaling, alam niyang kailangan niyang tanggalin ang halimaw na iyon sa kanya sa lalong madaling panahon. Tumayo siya at sumugod ng may arma sa kamay, sinusubukang direktang tamaan ang nilalang, ngunit mas mabilis ang halimaw at nagawang sunggaban ang kanyang talim gamit ang isa sa mga kamay nito. Pagkatapos ay tinamaan siya ng nilalang ng buong lakas, at patuloy na mabilis na bumababa ang kanyang health bar. Bumagsak ang kanyang health habang walang awang binubugbog siya ng nilalang, na nag-iwan sa kanya ng mas maraming sugat sa bawat tama. Mula sa malayo, umiiyak si Thomas at nagdarasal na malampasan ni Derek ang laban na ito. Nag-charge naman ang nilalang ng atake ng madilim na enerhiya na nag-aalala kay Derek. Napagtanto niyang masyado na siyang maraming tinatamong pinsala, at kahit ang meditation ay hindi sapat para pagalingin siya. Patuloy na bumabagsak ng husto ang kanyang health, na nagpapakita ng napakalaking kapangyarihan ng nilalang.
Nakahiga sa lupa, iniisip niyang kailangan niya ng isang bagay para gumanti bago mahuli ang lahat. Puno ng dugo ang mukha, nakahanap siya ng skill at ginastos ang kanyang punto sa heavy weapon mastery. Nagbabala ang system na pagsasamahin nito ang mga skill, at sumigaw siya sa sakit ng proseso. Matagumpay na nakumpleto ang pagsasama, at agad na umabot sa level 20 ang kanyang bagong kakayahan. Gamit ang ganap na na-upgrade na skill, isang malaasul na enerhiya ang marahas na sumabog mula sa lupa. Ngayong mas malakas na, sumugod siya sa halimaw ng walang pag-alinlangan. Balot sa enerhiya, lumundag siya ng may determinadong tingin, handang tapusin ang laban. Sinubukan niyang lampasan ang depensa ng halimaw, humihingi ng kaunti pang lakas. Ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang tagusin, dahil pinapawalang bisa ng void ang lahat ng kanyang atake. Nagpasya siyang labanan ang apoy, gamit ang kanyang bagong kakayahan. Gamit ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang mag-channel ng void energy, naghahanda para sa atake. Sa isang sigaw, pinakawalan niya ang kapangyarihan, at nagsimulang mabasag ang baluti ng nilalang mula sa impact. Lumakas ang atake at lumikha ng isang energy vortex, sinisira ang lahat sa paligid. Sa wakas, lumapag siya sa lupa, pagod at sugatan, ngunit nagwagi pagkatapos ng laban. Ngumiti siya at sinabing masaya ang laban, at ginantimpalaan siya ng system ng isang achievement. Pagkatapos ay lumitaw ang ilang abiso, na nag-aanunsyo na tumaas na ang level ng kanyang mga kakayahan. Lumipat ang eksena sa isang eleganteng lugar, at ipinaalam ng isang utusan sa kanyang ginang na gugustuhin nitong makita ito. Kinumpirma ng ulat ang isang void beast, at naging interesante para sa babae ang balita. Sa isang malamig na tingin, inutusan ng babaeng nakatalukbong na magpadala ng isang hunter sa lokasyon. Bumalik ang eksena sa mga nakaligtas, at isang babae ang nakakita sa grupo, kinikilala kung sino ang dumarating. Sa wakas ay bumalik si Hepe Leon kasama ang iba, at nagdiwang ang mga tao sa kanyang pagbabalik. Pinalibutan ng mga taga-nayon ang Hepe, tinatanong kung ligtas ang lahat at nasaan ang iba, ngunit walang masabi ang Hepe, hindi kayang sabihin sa kanyang mga tao ang masamang balita. May sakit at galit sa kanyang mga mata, naggangalit ang kanyang mga ngipin, inaalala ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay sinabi ng isang lalaki na wala nang babalikan, na ikinagulat ng lahat. Wasak ang loob, sinabi niyang nabigo siya bilang leader at dapat ay namatay na rin kasama ng iba. Biglang sumigaw si Thomas nang makita si Derek, na kinutya ang bata sa pag-aakalang mamamatay siya. Nahiya, itinanggi ito ng bata at sinabing natutuwa lang siyang bumalik si Derek ng ligtas. Pagkatapos ay lumapit si Derek sa dalawang babae, at may kaseryosohan, sinabing nakikiramay siya. Inihayag niyang itinago niya ang katawan ng asawa ng babae sa kanyang pulseras, para makapagsagawa sila ng libing kapag ligtas na sila. Nagulat ang babae at nagtanong kung talaga bang ginawa niya yon para sa kanila, hindi makapaniwala sa kanyang kabaitan. Puno ng pasasalamat, nagpasalamat siya sa ginawa nito, at tumango lang si Derek bilang tugon. Lumipat ang eksena sa gabi, ipinapakita ang pansamantalang kampo ng mga nakaligtas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinabihan ni Hepe Leon ang lahat na manatiling malapit sa apoy, ngunit sinabi ng isa sa mga lalaki na wala nang ligtas na lugar ngayon. Mag-isa malapit sa apoy, nakatitig si Hepe Leon sa apoy, abala sa kanyang madilim na pag-isip. Sa malapit, sinamantala ni Thomas ang pagkakataong tanungin si Derek kung ano ang nangyari sa Void Beast. May paghamak, sinabi ni Derek na hindi iyon malaking bagay dahil tumakbo ang halimaw nang mapagtanto nitong hindi siya masasaktan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Thomas, sinabing nagkwento ang kanyang lola tungkol sa mga ito. At hindi sila basta-basta aalis, naaalala kung paano bumukas ang isang butas sa langit at dumaan doon ang nilalang na iyon. Sumang-ayon ang ina ni Brandy kay Thomas, sinabing hindi pa siya nakakita ng sinumang nagpapalabas ng Void Beast, ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Derek, sinabing sinuwerte lang siya. Nanumpa siyang hindi nagagamitin ang skill na iyon, at kahit ipilit pa ni Thomas, sinabi ni Derek na masyadong pinasasalamatan ang mga alamat. Kinabukasan, ginising ng nanay ni Brandy ang lahat, sumisigaw na kailangan na nilang kumilos kung gusto nilang maabutan si Reyna bago lumubog ang araw. Habang naglalakad sila sa daan, naramdaman ni Derek na may humihila sa kanyang braso at lumingon siya para tingnan kung ano yon. Si Brandy pala, na nagtanong kung pwede niyang kunin ang ilan sa mga hayop na ikinagulat ni Derek sa kanyang hiling. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niya ay ang mga hayop na nakatago sa kanyang pulseras dahil narinig niya ang kanilang usapan kagabi. Dahil wala namang problema, pumayag siya at kumuha ng isang patay na nilalang mula sa kanyang inventaryo na mukhang kuneho. Inabot niya ito sa kanya, nagbabala na malalaki ang iba at ibibigay niya ang mga iyon mamaya at nagpasalamat ang bata. Tinanong ni Derek kung bakit niya ito gusto at niyakap lang ni Brandy ang nilalang na may malungkot na itsura. Ipinakita sa eksena ang isang flashback ng kanyang ama na itinuturo ang isang cute na hayop na kailangan niyang patayin para magising ang kanyang kapangyarihan. Umiiyak, ibinunyag ng bata na ginamit niya ang kanyang punto sa paggawa dahil gusto niyang gumawa ng baluti para protektahan ang nayon. Naalala niya ang kanyang amang nakangiti at sinabing ayaw niya lang na may masaktan pang iba. Tahimik siyang pinanood ni Derek, iniisip kung paano ayusin ng isang tao ang sira na.
Pagkatapos ay sinabi niya na marami pa siyang hayop at maibibigay niya ang lahat sa kanya, iniisip na baka hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Lumipat ang eksena sa isang tarangkahan kung saan nagrereklamo ang isang gwardiya na wala siyang pakialam sa kanilang kwento. Hinarap niya ang mga nakaligtas at nagbabala na hindi niya sila maaaring papasukin nang walang pagkakakilanlan dahil hindi siya ang gumagawa ng mga patakaran. Sa galit, nagalit ang ina ni Brandy at sumigaw na hanapin niya ang tinatawag na Reyna, ngunit kinutya siya ng gwardiya. Sinabing hindi niya iwanan ang kanyang pwesto at na nagiging nakakaaliw ito. Nang makita ang eksena, hiniling ni Derek na kumilos si Hepe Leon na ipinapaalala sa kanya na siya dapat ang pinuno doon. Na may litong itsura, nagtataka si Leon kung matatawag pa ba siyang Hepe ngayong nabigo niya ang kanyang mga tao. Nanatili ang ina ni Brandy sa harap ng tarangkahan na ipinapaliwanag na nawala na sa grupo ang lahat, ngunit tumanggi ang gwardiya na may ngisi na nagsasabing ito ay isang kautusan at hindi sila pinapayagang pumasok. Pagkatapos ay humakbang si Derek at nagtanong kung sino ang pipigil sa kanya kung magpasya siyang labagin ang patakarang iyon ngayon din. Nagulat ang ina ni Brandy sa kanyang ugali, iniisip kung baliw ba siya sa pagnanais na patayin ang gwardiya. Pagkatapos ay inasar ng gwardiya si Derek, sinasabing ang pagtuturo sa kanila ng leksyon ay magpapasaya sa kanyang araw, ngunit pinigilan ng babae si Derek. Nagbabala na ang pagpatay sa isang maharlika ay magpapalala lamang sa sitwasyon para sa lahat. Sa pagkadismaya, bumulong ang gwardiya na sayang at mayroon man lang siyang kahit kaunting sentido komon. Biglang nagsimulang bumukas ang mga tarangkahan, at lumingon ang gwardiya na nalilito sa nangyayari. Lumabas sina Wallace Graceful, isang maharlika, at si Reyna, ang pinuno ng nayong iyon, na may kahanga-hangang presensya. Tinanong ni Reyna kung ano ang ginagawa nila doon dahil may mga ngasong nag-ulat na nakakita ng usok sa direksyon ng nayon. Nang marinig ang tungkol sa trahedya, ipinahayag niya ang kanyang pakikiramay at inanyayahan ang lahat na pumasok, sinabing palagi silang may lugar doon. Pagkatapos ay lumingon siya sa maharlika, at inutusan siyang kontrolin ang kanyang mga tauhan, dahil ang mga tao ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Nagpasalamat ang babae sa kanya, at sinabi ni Reyna na huwag mag-alala, na mas komportable silang mag-uusap sa kanyang bahay. Nagbabala si Reyna na mag-ingat, dahil may ibang uri ng halimaw na gumagala malapit sa mga pader na iyon. Sa galit, sinigawan ng maharlika si Reyna, tinatanong kung nakalimutan na ba niya ang kanyang lugar at ang kanyang otoridad. Walang kibo, sinabihan siya ni Reyna na umalis, na ipinapaalala sa kanya na ang lugar niya ay sa Toreth, hindi dito. Sa galit, nagbanta siyang dudurugin silang lahat na parang mga insekto, ngunit inasar siya nito, tinatanong kung gusto pa niyang lalong hiyain ang kanyang pamilya. Nang marinig iyon, umatras ang maharlika, at inisip ni Derek na sa wakas ay tapos na ang kanyang kontrata kay Thomas. Ngunit nagpasya siyang manatili, iniisip na mas mabuting alamin ang tungkol sa mundong ito dito kaysa magpagalagala sa gubat ng mag-isa. Pagkatapos ay lumingon si Reyna sa kanya at inanyayahan siyang pumasok, sinasabing malugod na tinatanggap ang mga kaibigan ni Leon. Nag-alinlangan si Derek saglit sa paanyaya, ngunit nauutal na sumang-ayon na pumasok sa nayon kasama nila. Habang nilalagpasan niya ito, naglabas ang mandirigma ng isang kakaibang aura na nagpaalerto sa pinuno ng nayon. Tiningnan niya ito nang may pagdududa, iniisip kung anong uri ng madilim na kapangyarihan ang taglay nito. Lumipat ang eksena sa mga lolo't lola ni Thomas, na nagrereklamo ang kanyang lola na masyadong natatagalan si Reyna. Sinubukan siyang pakalmahin ng lolo, ngunit sumigaw siya na hindi siya makapag-relax habang nawawala ang kanyang apo. Bumukas ang pinto, at pumasok si Reyna, at agad na tinanong ng lola kung bakit siya natagalan, ngunit natigilan siya nang makita si Thomas na tumatakbo at sumisigaw para sa kanyang mga lolo't lola, na may luha sa kanyang mga mata. Mahigpit siyang niyakap ng lola, hindi makapagsalita at umiiyak sa ginhawa. Sa muling pagsasama ng pamilya, sinabi ng lolo na miss na nila siya, at mahigpit na niyakap ang bata. Pumasok si Reyna kasama ang iba at tinanong ang lola ni Thomas kung sapat na ba yon para sa kanya. Pinanood ni Derek ang eksena ng may ngiti, nakikita ang ginhawa ng bata na makasama muli ang kanyang pamilya. Pinaupo ni Reyna ang lahat habang niyayakap ng lola ni Thomas ang bata, na ikinahiya nito. Nang nasa hapag na ang lahat, sinabi niya na mayroon silang napakahalagang bagay na dapat pag-usapan sa sandaling iyon. Pagkatapos ay kinausap niya si Derek, sinabing nasabihan siyang siya ang nagligtas kay Thomas at sa mga refugee. Nang may paggalang, sinabi ng pinuno ng nayon na dahil sa ginawa niya, habang buhay silang magpapasalamat sa kanya. Sa tabi nila, ginulo ng lolo ang buhok ni Thomas, at nagreklamo ang bata, nahihiya sa ginawa ng matanda. Sinabi ni Derek na walang anuman iyon at hiniling na tawagin na lang siya sa kanyang pangalan, ngunit nanatili siyang seryoso. Nagbabala siya na kung inaasahan niya ang bayad, sa kasamaang palad, wala siyang mayaalo. Ipinaliwanag ng pinuno na ang mga yaman ng nayon ay sagad na at hindi na kayang tustusan ang anumang karagdagang gastos. Lumipat ang eksena sa isang mayabang na maharlika na nag-uutos sa isang hardinero na dalhan siya ng inumin kapalit ng isang barya.
Pagkatapos ay nagtanong si Derek na may ngisi kung bayad ba ang tinutukoy niya, na ikinagulat nito, ngunit ipinaliwanag niya na binayaran na siya ni Thomas sa pamamagitan ng tulong, at agad namang sumang-ayon ang bata. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan, sinabing ang tunay nilang problema ngayon ay ang kalapit na gubat. Nagulat, yumuko si Reyna at nagtanong kung alam niya kung ano ang nangyayari doon. Habang tinitingnan ang mapa sa mesa, sinabi ni Derek sa lahat na mayroon siyang ideya para solusyonan ito. Ipinaliwanag niya na kung katulad dito sa kanyang mundo, maaari lamang itong maging isang dungeon break. Pagkatapos ay nagsimula siyang ipaliwanag na ang mga dungeon ang bumubuhay sa anumang sistema. Ang mga ito ay pinagmumulan ng kapangyarihan, kayamanan, at syempre, nakamamatay na panganib para sa mga maglalakas loob na pumasok. Bawat isa ay may sariling mundo na ginawa para subukan at gantimpalaan ang matatapang na papasok. Ngunit kapag napabayaan ang isang dungeon, naghahari ang gulo at nakakatakas ang mga halimaw sa mundo. Ang kapangyarihan nito ay kumakalat sa lupain sa paligid nito, sinisira ang lahat gamit ang madilim na enerhiya nito. Nagpahayag ng pagdududa si Reyna, sinabing malalaman nila kung may dungeon, ngunit tinanong niya kung hindi ba posibleng may bagong nabuo lang. Sumang-ayon ang lolo ni Thomas na bihira ito, ngunit hindi imposible na lumitaw ang isang dungeon sa gitna ng gubat. Na may pawis sa mukha, napagtanto ng matanda na ang teoryang ito ay maipapaliwanag ang lahat ng nangyari sa nayon. Tinanong ni Reyna kung sa tingin niya ay tama si Derek, at kinumpirma ng matanda na yon lang ang may katuturan. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan daw nanggaling si Derek. Tumayo si Derek, sinabing hindi niya kailanman binanggit kung saan siya nanggaling, at ngayong alam na nila ang problema, kailangan nilang humanap ng solusyon. Iminungkahi niya na baka kayang ayusin ito ng mga maharlika sa labas. Tutal, iyon naman ang dahilan kung bakit sila nandyan. Ngunit sumigaw si Reyna na maghintay siya, na nagpahinto kay Derek na may dismayadong itsura. Inaamin niya na malakas ito at wala silang paraan para bayaran siya, pero kailangan pa rin niyang magtanong. Na may kamay sa kanyang dibdib, mapagkumbabang nagtanong ang pinuno ng nayon kung maaari ba niya silang tulungan. Bumuntong hininga si Derek at tinanggihan ang hiling ng walang pag-aalinlangan, handa nang umalis sa silid, ngunit bago iyon, tinawag niya si Thomas para samahan siyang maglakad, na ikinagulat ng bata sa paanyaya. Sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang batang babae para bigyan pa ito ng mga balat ng hayop at sabay silang lumabas sa pinto. Pagbalik sa mesa, sinabi ng lolo ni Thomas kay Reyna na tama si Derek sa sinabi nito. Sumang-ayon siya ngunit nagreklamo na hindi niya kailangang maging prangka at kailangan nila ng plano kaagad. Pagkatapos ay lumingon si Reyna kay Hepe Leon, sinasabing siya ang pinakamatagal na nakasama ng lalaki. Tinanong niya ang kanyang opinyon tungkol kay Derek ngayong wala na siya roon. Nag-alinlangan ang Hepe na ilarawan siya bilang isang sarkastiko, masungit na lalaki na nagtatanong ng mga simpleng katanungan. Dahil sa kuryosidad, yumuko si Reyna at nagtanong kung ano pa ang napansin niya sa misteryosong mandirigma. Na may tensyonadong itsura, ibinunyag ni Leon ang pinakanakakatakot na bahagi, nagbabala na kaya niyang ipatawag ang Void. Samantala, naglalakad sina Derek at Thomas sa nayon, payapang hinahanap si Brandy. Nagreklamo siya na hindi naman ganoon kalaki ang lugar at nagtanong kung saan siya maaaring nagpunta, ngunit hindi alam ni Thomas. Bigla, isang sigaw ang nakakuha ng atensyon ni Derek at huminto siya, tumingin sa isang eskinita. Doon, sinusubukang kunin ng isang babaeng gwardiya ang balat ng hayop ni Brandy, sinasabing sisirain lang ng isang magsasaka ang gamit. Na may matagumpay na ngiti, hinablot niya ang balat at inasar siya, sinasabing hindi naman pala ganoon kahirap. Sumigaw ang bata na ibalik ito, ngunit inasar siya ng gwardiya, sinasabing kailangan lang ni Noble Wallace ng dahilan para magsimula ng away kay Hepe Leon. Ngunit paglingon niya, nabangga niya si Derek at galit na sinigawan na tingnan ang kanyang dinadaanan. Na may nakamamatay na tingin, inutusan ni Derek ang babae na bitawan ang balat, naglalabas ng aura na kinatatakutan niya. Lumipat ang eksena, ipinapakita ang isang espada na ibinabaon sa lupa, na nagpapahiwatig na magsisimula na ang isang laban. Nagalit si Noble Wallace, sumisigaw na humihingi siya ng hustisya dahil isang karaniwang tao ang naglakas loob na hawakan ang kanyang gwardiya. Na may galit sa kanyang mga mata, inutusan niya si Reyna na umalis sa kanyang daan, nagbabantang may mamamatay, ngunit humarang ito sa kanya, sumisigaw na hindi niya papayagan ang away sa loob ng pader ng kanyang nayon. Iniisip ni Reyna na kararating pa lang ni Derek ay gumagawa na agad ng pinakamalaking gulo sa mga maharlika. Napagtanto niya na tama si Leon tungkol kay Derek, habang inaalo ni Thomas si Brandy, na nabawi na ang balat. Binaliwala ang babala ni Reyna, hinugot ng maharlika ang kanyang sandata at sumugod, determinadong lumaban. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Derek ang gwardiya sa paanan ng maharlika, sinasabing sa kanya na ito. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa lahat na alis na rin naman siya sa nayon, na ikinagulat ng grupo. Nagulat si Thomas sa balita, sinusubukang ipaalala kay Derek ang sinabi niya kanina. Pero umiti si Derek at sinabihan siyang huwag mag-alala, babalik daw siya, at sinabihan ang bata na magpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos ay inabot niya sa bata ang isang trimmer, at sinabihang magsanay habang wala siya.
Umalis siya at nagbigay ng huling babala na huwag i-unlock ang system hanggat hindi siya bumabalik at pumayag si Thomas. Pero si Wallace, nasabik sa bugbog, ay sumingit ulit, tinawag ang kanyang pangalan at sinabing maswerte siyang tao. Biglang, tila huminto ang oras habang sinabi ni Derek, sa isang malamig na boses, napuputulin niya ang sinasabi nito bago pa man ito humukay ng sarili nitong libingan. Nagbigay siya ng simpleng babala para maintindihan ng isang tangang tulad ni Wallace na kapag ginalaw ulit ng Maharlika ang sinuman sa nayon, papatayin niya ito, tinapos ang banta at iniwang takot na takot si Wallace. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa lahat, at naramdaman ni Reyna at ng iba pa ang madilim na aura na nanggagaling sa kanya. Napapalibutan ng lilang enerhiya, tumalikod si Derek para umalis, naglalabas ng purong takot habang siya ay naglalakad palayo. Nanginginig pa rin, inutusan ni Wallace ang isa sa kanyang mga bantay na sundan si Derek, at agad namang sumunod ang lalaki. Mag-isa sa gubat, naalala niya ang sinabi ni Thomas tungkol sa pagkuha ng achievement sa pagpatay ng isang malakas na halimaw. Alam niyang kailangan niyang pumunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Pero hindi niya napapansin na sinusundan siya ng bantay na may dalang pana. Tinutok ng bantay ang pana kay Derek, sinasabing hindi man lang niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya habang pinapakawalan ang palaso patungo sa bida. Habang bukas ang kanyang status screen, kinakalkula ni Derek na kailangan niya ng isang level 112 na halimaw. Mataas ang kanyang stats, at nagpasya siyang oras na para ipamahagi ang 40 puntos na natitira sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita niya ang papalapit na palaso at inisip na sa wakas ay nagpasya na ang lalaki na kumilos. Madaling naiwasan ng atake, iniisip niyang oras na rin dahil isang oras na siyang sinusundan ng lalaki. Samantala, nagpatuloy siya sa paglalaan ng kanyang mga puntos, pagkatapos ay na-unlock niya ang 2 bagong achievement, nakakuha ng mas maraming status points at 2 libreng skill na ikinasya niya. Nakita ang nangyari, gulat na gulat ang bantay dahil hindi pa siya pumapalya sa pagpana, nagtataka kung paano ito naiwasan ni Derek. Kinukumbinsi niya ang sarili na hindi man lang napansin ang target, at naghanda na pumana muli gamit ang buong lakas. Mabilis na lumipad ang palaso, diretso sa gitna ng likod ng bida, pero pinigilan ni Derek ang atake gamit ang kanyang mga kamay nang hindi man lang lumingon sa mamamana. Sa itsurang walang kabuhay-buhay, nagbabala siya na nasa gitna siya ng isang mahalagang pagpili ng skill. Nataranta ang bantay at nagsimulang mautal, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nang walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at tumakbo ng mabilis, sumisigaw na hindi siya mananatili doon. Tumalon siya sa pagitan ng mga puno, iniisip kung anong klaseng halimaw ang lalaking iyon at kung naligaw na niya ito, pero lumitaw si Derek sa harap niya, nag-iisip kung aling skill ang pipiliin, at sumigaw sa takot ang bantay. Nakaupo sa isang sanga, pinanood lang ni Derek ang lalaking tumatakbo palayo muli. Pagkatapos ay tumalon siya pababa mula sa puno at sinundan ang bantay, na sumisigaw na lumayo siya habang si Derek ay nag-isip pa rin kung aling skill ang mas magandang piliin. Desperado, sinubukan muli ng bantay na tumakas at umakyat sa sanga ng puno para takasan ang nalalapit na panganib. Mula sa tuktok ng puno, tumalon ang bantay at isinigaw ang pangalan ng kanyang skill, naghahanda ng isang todo lakas na atake. Ilang energy arrow ang lumipad patungo kay Derek, na inasar siya sa pagsigaw ng pangalan ng atake. Pagkatapos ay sumabog ng malakas ang mga palaso, sinira ang buong puno sa isang malaking pagsabog. Pagod na pagod, tiningnan ng bantay ang alikabok at nagtaka kung sa wakas ay natamaan na niya ang kanyang target. Pero lumitaw si Derek sa likuran niya at sinabing muntik na ikinagulat ng bantay. Ipinaliwanag niyang nakapili na siya ng skill at sinuntok ang bantay sa leg, agad itong pinatulog. Pabalik sa kampo, sumigaw ang Maharlika nang makita ang kanyang bantay, si Jeffrey, na bumalik na bugbog sarado, na nagpapakitang pinaglaruan siya ni Derek. Tinanong ng Maharlika kung napatay niya ang target, pero itinanggi ito ng nanginginig na bantay. Malubhang nasugatan, inamin niyang hindi man lang niya nagasgasan si Derek, na ikinagulat ng Maharlika. Galit na inutusan ni Wallace ang kanyang mga tauhan na mag-empake at inanusyong babalik sila agad sa turret. Nagtatakang tumingin ang isa sa mga bantay at nagtanong kung tumatakas ba sila sa laban na malapit nang magsimula. Pero may seryosong ekspresyon, itinanggi ito ni Wallace at sinabing kukuha lang sila ng mga reinforcement bago bumalik. Naglalakad sa gubat, sinimulang gamitin ni Derek ang kanyang identification skill sa lahat ng nakikita niya. Tinuturo niya ang mga puno at bato, at dahil doon, sa wakas ay nag-level up ang kanyang abilidad. Bigla, nakakita siya ng isang horned rabbit, at iniulat ng system na level 54 ang nilalang. Yumuko siya at kinausap ang nilalang, tinatanong kung anong ginagawa nito mag-isa sa gubat. Nakangiti, na-cutean siya sa kuneho, at inisip na baka hindi niya ito patayin dahil doon. Pero bigla na lang, sumugod sa kanya ang nilalang, sinusubukang tusukin siya gamit ang sungay nito. Halos hindi nakaiwas si Derek, at lumipad ang kuneho lampas sa kanya dala ang atake. Sa galit na tingin, lumapag ang nilalang sa isang troso, na ikinataka ni Derek. Inis, sinigawan niya ang kuneho, na gumanti sa pamamagitan ng mabangis na pagtalon sa kanya. Lumapag ang nilalang sa lupa, sumisinghal at masamang nakatitig kay Derek na may purong galit.
Nakangisi, tinanggap ni Derek ang hamon, at tinanong kung gusto talaga siyang labanan ng maliit na kuneho. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri at naghanda, nagbabala ng ayon na magsisimula ang totoong laban. Hindi naghintay ang kuneho at sumugod sa kanya ng mabilis, pero madaling naiwasan ni Derek ang lahat ng atake, at nahawakan ang nilalang sa ere. Hawak ang nagpupumiglas na nilalang, tinawag niya itong munting demonyo, nagulat sa katapangan ng kuneho. Kinagat ng kuneho ang kamay ni Derek, pero napakababa ng pinsala, kaya napatawa na lang siya sa sitwasyon. Pero napagtanto niya na kahit maliit lang ang pinsala para sa kanya, nakamamatay ito para sa isang tulad ni Thomas. Mahigpit na hawak ang nilalang, nagpasya siyang ibaba na lang ito at maglakad palayo. Nagpaalam siya sa psychotic na kuneho, sinasabing hindi sulit patayin para sa level nito. Masamang tumingin sa kanya ang kuneho na may purong puot, sumisinghal habang naglalakad si Derek palayo sa lugar. Mag-isa, binuksan niya ang skill screen at nag-isip kung aling restorative ability ang dapat niyang piliin. 3 pagpipilian lang ang ibinigay sa kanya ng system, at nagreklamo siyang napakadamot ng system pagdating sa mga pagpipilian. Ang una ay Poison Cure, na agad niyang binaliwala, at ang pangalawa ay Lifesteal. Ang pangatlo ay Rejuvenation, isang healing ability na nakatuon sa isang target, at nahanap niyang interesante ang ideya. Iniisip niya na mas makakapagpagaling sa kanya ang Lifesteal, pero ang Rejuvenation ay maaaring gamitin sa iba. Nang walang masyadong pag-isip, pinindot niya ang screen at matagumpay na natutunan ang Rejuvenation skill. Nakangiti, iniisip niyang maganda na mayroon siyang abilidad kung sakaling kailangan niyang magpagaling ng isang tao sa hinaharap, pero napabuntong hininga siya. Nagtataka kung bakit pa siya umalis sa nayon para sa isang hangal na system achievement. Pinagsisisihan niyang tumakbo papunta sa gubat matapos mag-isa ng matagal at tinatanong kung okay lang ba siya. Pero kinukumbinsi niya ang sarili na nagdulot siya ng gulo at halos mapatay sila, kaya mas mabuti na ganito. Bigla, may tumama sa kanya ng malakas na nagpamimilipit sa kanya sa sakit dahil sa impact. Lumingon siya at sumigaw sa pagkalito, napagtantong ito ang parehong kuneho mula kanina. Inis, tinanong niya kung sinusundan ba siya ng nilalang at nagulat nang sumugod muli ang kuneho. Bigla, isang sugatang lobo ang lumabas mula sa mga palumpong, at sumugod ang kuneho sa banta na may nakamamatay na tingin. Walang awang inatake ng nilalang ang lobo, na ikinagulat ni Derek dahil akala niya ay herbivores ang mga kuneho. Nakita ang kunehong puno ng dugo, napagtanto niyang hindi lang psychopath ang nilalang kundi isa ring tanga. Dahil wala ng pasensya, nagpasya siyang hayaang sumama ang kuneho pero binalaan itong huwag humarang sa kanyang daan. Pagkatapos ay magkasama silang naglakbay at nagkampo pa, kung saan si Derek ay nag-ihaw ng pagkain sa apoy. Napatunayan ng kuneho na isa itong mahusay na mangangaso, at hinimas ito ni Derek, napansin na tila gusto nito yon. Magkatabi pa silang natulog, na nagpapakitang nagkakaroon sila ng ugnayan ng pagkakaibigan. Kinabukasan, nag-inat si Derek at tinawag ang mamamatay taong kuneho upang ipagpatuloy ang paglalakbay, ngunit napansin niyang huminto na sa pagsunod ang nilalang at lumingon, nagtataka kung ano ang nangyari. Napagtanto ni Derek na nakarating sila sa isang madilim na lugar na puno ng mga baluktot na ugat at mga butong nakakalat sa lupa. Nauunawaan niyang ito na ang hangganan ng kuneho, habang itinapik nito ang paa na nagpapatunay sa desisyon nito. Nagpaalam, sinabi niyang huwag siyang hilingan ng swerte, dahil walang sinuman doon ang makakatalo dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, iniisip na maaga o huli, mangyayari rin naman ang pamamaalam. May lungkot at pighati sa kanyang mukha, sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, habang muling bumibigat ang kalungkutan. Sa kanyang isip, naaalala niya ang Void at sinasabing nag-isa lang siya, dahil iyon ang gusto nito para sa kanya. Pagkatapos ay hinarap ng mandirigma ang kadiliman, pinaninindigan na ang kalungkutang ito ay sarili niyang pinili. Bigla, nakita niya ang berdeng globo at ginamit dito ang kanyang identification skill. Iniulat ng system na ito ang Immortal Dungeon, level 100, at naglakad siya papalapit dito. Sinabi niyang sa loob ay makakahanap siya ng isang high-level na halimaw para sa achievement, pero hindi siya papasok doon. Umatras si Derek, takot na muling makulong at nagpa siyang hindi sulit ang panganib. Nagpasya siyang mas mabuting bumalik na lang dahil malamang ay umalis na ang mga maharlika sa nayon. Napabuntong hininga, lumingon siya at bumulong na nasayang lang ang buong paglalakbay. Pero bigla na lang, isang kalansay na halimaw ang sumulpot mula sa lupa, inaatake siya gamit ang mga energy claw. Kinilala ito ng system bilang isang acid ghoul, level 115, at napangiti si Derek sa balita. Kinuha niya ang kanyang sandata, sinasabing iniipon niya ang lahat ng pagkadismayang ito at ngayon ay kailangan niya ng target. Habang dumadaloy ang asul na enerhiya, sumigaw siyang oras na para ilabas ito sa isang tao at sumugod pasulong. Sa isang mabilis na kilos, pinutol niya ang braso ng nilalang bago pa man ito makakilos. Inasar niya ito, tinatanong kung iyon na ba ang lahat dahil mas marami siyang inaasahan mula sa isang level 100 na halimaw, pero agad na nag-regenerate ang nilalang at hinawakan siya, mahigpit na isinara ang kamao sa paligid niya. Isang pulang aura ang pumalibot sa kanila habang nagpupumigla si Derek na makawala.
Nang sa wakas ay makatakas siya, dumulas siya sa lupa at inaming medyo mas malakas ang nilalang kaysa sa inaakala niya. Pero nakangisi, naghanda siyang muli, iniisip na ngayon ay magiging mas masaya ang laban. Dumura ang halimaw ng isang buga ng asido, at sinubukan ni Derek na harangin ang atake gamit ang kanyang braso. Kahit tinamaan, nakabawi siya at gumanti gamit ang sarili niyang malaasul na enerhiya. Lumipad ang kanyang armas na parang missile at sumabog sa halimaw, na sumigaw sa sakit dahil sa impact. Sumugod muli ang nilalang, at sumigaw si Derek na masyado itong mahina para maging level 115. Ngunit direktang tinamaan siya ng asido ng halimaw, agad na sinunog ang kanyang balat at damit. Sa galit, itinaas niya ang kanyang sandata laban sa halimaw at tinanong kung iyon ba ang lakas ng system na ito. May masamang ngiti, sinabi niya sa nilalang na huwag siyang patawanin habang pinapakawalan niya ang kanyang madilim na enerhiya. Nagpakawala siya ng haligi ng lilang kapangyarihan na bumaon sa lupa diretsyo sa nilalang. Marahas na sumabog ang enerhiya, at inihanda ni Derek ang sarili para hindi matangay ng pagsabog. Sa tagumpay, ilang beses siyang nag-level up at na-unlock ang isang achievement para sa pagpatay sa isang makapangyarihang nilalang. Naiwang wasak ang lugar at nagrereklamo siya sa mga lawa ng asido na naiwan mula sa laban. Napagtanto niyang sinira ng asido ang kanyang baluti at nagpasya siyang itago muna ito sa kanyang pulseras. Punit din ang kanyang damit at nang hinayang siya na wala na siyang damit mula sa Earth na maisusuot. Naglabas siya ng isang simpleng tunika, iniisip na ayaw niya talagang magsuot ng isa sa mga iyon. Lumipat ang eksena makalipas ang 2 linggo, at isang boses ang nagtanong kung malapit na bang matapos si Thomas. Sumagot si Thomas na malapit na siyang matapos, tinatapos ang gupit gamit ang isang trimmer. Ipinakita niya ang resulta sa kanyang kliyente, na tumingin sa salamin para makita ang kinalabasan ng gupit. Nagustuhan ito ng lalaki, at sinabi ni Thomas na kung may iba pang nangangailangan ng gupit, maaari silang lumapit sa kanya. Napabuntong hininga si Brandy, at nagbiro si Thomas na kung gusto niya, maaari rin niyang gupitan ang buhok niya. Ngunit tinignan niya ito ng masama, sinasabing huwag na huwag niyang isiping hawakan ang kanyang buhok. Dahil sa takot, sumuko agad si Thomas, sinabing sige, hindi na siya mag-aalok muli. Bumalik siya sa kanyang trabaho, at nag-aalalang nagtanong si Thomas kung okay lang ba siya. Sinabi niyang, pero nagawa na niya ang lahat sa mga balat na ibinigay ni Derek sa kanya. Nagreklamo siya na kailangan niya ng mas maraming balat, at napabuntong hininga si Thomas na sanay bumalik na si Derek. Pagkatapos ay naalala niya na ang lolo nito ay humuli ng palaka para ma-unlock niya ang kanyang system. Kinumpirma niya pero sinabing tumanggi siya dahil masyadong mahina ang palaka at sinabi ni Derek na maghintay siya. Tumingin ang dalawa sa abot tanaw, tiwala si Thomas na makakahanap si Derek ng mas maganda para sa kanya. Lumipat ang eksena sa wasak na nayon ni Leon kung saan dumating ang isang taong nakakapwesto. Hinaplos ng taong nakabalabal ang natitirang enerhiya ng Void, nararamdaman ang mga bakas ng halimaw. Habang nakakuyom ang kamao, napagtanto niyang may pumatay sa nilalang at may isa pang enerhiya na naroroon. Hinawakan ng taong nakakapwesto ang lupa at naramdaman na may patutunguhan ang bakas ng enerhiya. Napagpasyahan niyang patungo sa isa pang nayon ang bakas at tumakbo sa direksyong iyon. Bumalik ang eksena kay Derek na nanghihinayang kung paano sinira ng asido ng halimaw ang kanyang baluti. Iniisip niyang magiging mahirap ang paglilinis ng dungsyon, ngunit bigla siyang nagulat sa isang bagay. Ang kuneho pala, naghihintay sa kanya sa gitna ng daan, tahimik na nakatayo lang doon. Nagtataka siya kung ginawa nito iyon dahil gusto siya nito o dahil gusto siyang patayin, at sumugod ang kuneho sa kanya ng buong lakas. Pagkatapos ay nahuli ni Derek ang kuneho at binalaan ito na nangako siyang magdadala ng isang malakas na halimaw sa isang tao. May mapagbantang ngiti, sinabi niyang perpektong kandidato ang kuneho kung hindi ito ayos. Ipinaliwanag niya na maaaring manatili ang nilalang sa gubat, ngunit hindi maaaring sumama sa nayon kasama niya. Tinuro ang mukha ng kuneho, tinanong niya kung naintindihan ito ang sinasabi niya. Dahil naubos ang pasensya, napabuntong hininga siya at ibinaba ang kuneho, sumuko sa pakikipagtalo. Sinabi niyang sumunod ito sa kanya at nagpasya siyang bigyan na ng pangalan ang kanyang kasama. Nagtanong ang mandirigma kung gusto nito ang ideya at tila sumang-ayon ang kuneho na tumatalon-talon. Sa tabi ng apoy, nagmungkahi siya ng mga pangalan tulad ng Snowball o marahil Bella habang natutulog ang nilalang. Ngunit biglang tumalsik sa kanya ang dugo, at napagtanto niyang hindi talaga bagay ang mga pangalang iyon sa halimaw. Pinanood niya ang baliw na kuneho na nilalamon ang isang patay na oso, iniisip kung anong pangalan ang babagay dito. Nag-iisip ng malakas, sinabi niyang baliw ang nilalang at sinubukan ang ilang pangalan, ngunit walang tumutugma. Pagkatapos ay bigla siyang nakaisip at mumiti, naniniwalang natagpuan na niya ang perpektong pangalan para sa nilalang. Sa isang seryosong tono, lumuhod siya at idineklara na ang kunehong dating kilala bilang tanga ay tatawagin na ngayong Sylvie, at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay sa gubat ng magkasama. Lumipas ang 1 linggo, at sa wakas ay narating ng dalawa ang pasukan ng nayon, handa nang maghiwalay sandali. Hinawakan ni Derek ang isang maliit na nilalang at sinabi kay Sylvie na dito muna maghihiwalay ang kanilang landas.
Nakangiti, ipinaliwanag niyang hindi niya ito maaaring isama sa nayon dahil magdudulot ito ng massacre. Pagkatapos ay hiniling niya itong maghintay sa gubat, nang angakong babalik sa loob ng ilang araw para kunin ito. Kung nandoon pa rin ito, nagbiro siyang baka maaari silang maglakbay muli kasama ang kanilang bagong kaibigan. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang maliit na nilalang, inaamin na sa kabila ng lahat, mamimiss niya ito. Ngunit bigla siyang sinuwag ng kuneho na napilitang umiwas si Derek. Inis, sinigawan niya itong manatili sa gubat habang kinikilala ng system ang nilalang bilang isang level 50 na ardilya. Sa pader, kumaway siya sa isang gwardiya sa itaas, nakuha ang atensyon ng lalaki. Nagtanong ang gwardiya kung sino siya, at nagpakilala si Derek, sinabing sa wakas ay nakabalik na siya. Sinabi niya ditong huwag mag-alala sa tarangkahan at yumuko para kumuha ng buwelo. Sa isang talon, lumundag siya sa ibabaw ng pader, at halos madulas ang gwardiya sa gulat. Ligtas siyang lumapag, hinawakan ng gwardiya at pinuri ang bago nitong gupit. Nahihiyang nagpasalamat ang gwardiya habang kalmadong tumalon si Derek pababa sa kabilang panig ng pader. Sa loob ng nayon, sumigaw siya para kay Thomas, ipinaalam sa lahat na nakabalik na siya. Narinig ni Thomas ang tawag at nagsimulang tumakbo, halos mabangga ang isang taga-nayon sa daan. Sa sobrang tuwa, patuloy siyang tumakbo sa nayon, iniwan si Brandy at ang iba pa. Dumating silang dalawa na sabay nagsasalita na nagsasanay sila at pinapataas ang kanilang mga kasanayan. Humingi si Brandy ng mas maraming balat at isang kutsilyo, habang nagtanong si Thomas tungkol sa halimaw na ipinangako ni Derek sa kanya. Nabigla, natulala si Derek doon, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Sumigaw si Thomas na gusto niyang maging malakas tulad niya, at itinulak siya ni Brandy para makipag-usap din. Dahil naubos ang pasensya, napabuntong hininga si Derek at tinakpan ang kanilang mga bibig, nagrereklamong masyado silang madaldal. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya kay Brandy, nang angakong tutulungan ito kung aabot ito sa level 1-0 sa crafting. Pagkatapos ay lumingon siya kay Thomas, sinabing may dala siyang regalo sa kanyang backpack, kung saan isang kawawang ardilya ang nagpupumiglas makatakas sa kulungan nito. Sinabi niya sa bata na magkita sila sa tarangkahan para sa wakas ay ma-unlock na nila ang kanyang system. Tinanong niya kung pareho silang sang-ayon at masaya silang nagdiwang sa ideya, ngunit nagbabala siyang ibibigay lang niya ang mga regalo kung sasagutin nila kung may tavern ba sa nayon. Pagdating sa bar, binuksan niya ang pinto at huminga ng malalim, sinabing na-miss niya ang amoy na yon. Naglakad siya sa lugar na umaasang kahit paano'y disente ang beer sa planetang ito. Bigla, nabangga niya ang isang lalaking nakakapwesto na nagsabing wala iyon, ngunit biglang natigilan ng may mapansin. Naramdaman ng lalaking nakakapwesto na ang enerhiyang nagmumula kay Derek ay pareho sa sinusubaybayan niya. Nagtanong si Derek kung sino ang lalaki at inakalang baka isa itong maharlika mula sa rehiyon. Pagkatapos ay inakusahan siya ng lalaki na siya ang sinusubaybayan nito, tinatanong kung si Derek ba ay isang void beast. Itinanggi ito ng bida, at nagtanong ang lalaki kung bakit nararamdaman niya ang enerhiya ng void sa kanya. Ayaw nang gumawa ng gulo, nagkunwari si Derek na hindi naintindihan at sinabing hindi niya alam ang sinasabi ng lalaki. Sinimulan siyang tanungin ng lalaki, nagbato ng ilang tanong tungkol sa kanyang pinagmulan at level. Sinabi niyang sa tingin niya ay nagsisinungaling si Derek at sinubukang hawakan ito, ngunit mahigpit na hinawakan ni Derek ang kanyang kamay. Nagtanong siya kung ano ang gagawin ng lalaki kung nagsisinungaling siya, at ginamit ng estranghero ang isang skill. Agad na nabigo ang identification skill na ikinagulat nilang dalawa sa resulta. Dahil ayos na ang sitwasyon, nagtanong si Derek kung maaari na ba siyang uminom ng beer ng payapa. Nakilala siya ng bartender, sinabing marami na siyang narinig tungkol kay Derek sa nayon. Pagkatapos ay umalis ang mga ngaso, iniisip na kailangan niyang bigyan ng babala ang isang nagngangalang Stella tungkol kay Derek. Umorder si Derek ng beer, at nagpakilala ang bartender na si Bart habang inihahain ang inumin. Pinanood niya ang lalaking umalis, guminhawa na nawala na ang problema, ngunit pakiramdam niya ay muntik na yon. Dahil walang pera, inalok ni Derek ang balat ng halimaw bilang bayad, na kitang-kitang ikinatuwa ni Bart. Biglang lumapit ang ina ni Brandy habang inaalok ni Bart si Derek ng isang libreng kwarto. Ngunit sumingit ang ina ni Brandy, ipinaliwanag na hiniling ng kanyang anak na sa kanilang bahay siya tumuloy bilang bayad. Nakangiti, idinagdag ng babae na naghahanda na siya ng nilaga para sa hapunan. Naglakad ang dalawa sa nayon, dala ni Derek ang mga beer na nakuha niya sa bar. Tinanong niya kung ano ang gusto ng mga ngaso sa kanya, ngunit agad na iniwasan ni Derek ang tanong. Binalaan niya siyang mag-ingat dahil nagtatrabaho ang lalaking iyon para sa korona. Uminom ng isang lagok ang mandirigma, tinanong kung ang kaharian ba ang tinutukoy niya, ngunit umiling siya. Ipinaliwanag niyang ang korona ay isang makapangyarihang organisasyon na hindi konektado sa gobyerno. Sa katunayan, isa itong restaurant, ngunit isa na may malaking impluensya sa buong kaharian. Tinatapos ng babae sa pagsasabing tanging ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan lamang ang maaaring kumain doon. Nagpatuloy siya, ipinapaliwanag na ang kanilang pinakamahalagang delicacy ay isang bagay lang. Ito ay ang karne ng Void Beast, na labis na ikinagulat ni Derek, kaya't naibuga niya ang kanyang beer.
Ipinaliwanag ng babae na kung inihanda ng maayos, ang karne ay nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang mga bonus sa mga kumakain nito. Nag-aalinlangan siya, sinasabing mayroon sigurong mas mahihinang void beast at hindi lahat sa kanila ay maalamat. Ngunit iginiit niya na kahit ang pinakamahina ay kayang sirain ang isang nayon at napakabihira nilang matagpuan. Sa isang seryosong tingin, tinitigan niya ito at sinabing sigurado siyang alam na niya ang lahat ng ito. Tumango lang siya at nagpatuloy sila sa paglalakad ng tahimik pabalik sa kanyang bahay. Nang gabing iyon, tinikman ni Derek ang nilaga at nagulat siya sa sobrang sarap nito. Pinuri niya ito, sinasabing ito ang pinakamasarap na nakain niya sa loob ng maraming taon na ikinahiya ng babae. Sumang-ayon ang lolo ni Thomas ngunit napagalitan ng kanyang asawa dahil sa muntik ng pagkumpara sa luto nito sa nanay ni Brandy. Pagkatapos ay tuwang-tuwang nagtanong si Thomas kung talagang i-unlock na niya ang kanyang system kinabukasan. Kinumpirma ni Derek, sinasabing kung papayag ang kanyang mga lolo't lola sa plano. Agad na sumang-ayon ang lolo, sinasabing magiging malupit na ipagkait ito pagkatapos ng mahabang paghihintay ng bata. Nagsisigaw sa tuwa ang bata na nakataas ang mga braso, labis na natuwa sa balita. Ngunit pinutol ni Derek, sinasabing may isa pang kondisyon bago mangyari ang lahat. Sabi niya matagal na siyang hindi nakakaligo ng mainit na tubig at nakuha ni Thomas ang mensahe. Tumakbo ang bata na tuwang-tuwa, sumisigaw na painitin niya agad ang tubig. Tumawa ang lola ni Thomas at napangisi ang kanyang lolo, sinasabing isa lang ang nasa isip ng bata kamakailan. Habang malalim ang iniisip, naramdaman ni Derek ang isang tapik sa kanyang balikat at lumingon upang makita kung sino ang tumawag sa kanya. Si Brandy pala na nag-abot sa kanya ng regalo at sinabing ginawa niya ito para pasalamatan siya. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ilibing ang kanyang ama, naligaw siya ng landas, ngunit nakatulong ang pagtatrabaho para makausad siya. Nakangiti, tinanggap niya ang regalo at nagpasalamat kay Brandy sa kanyang kabaitan. Biglang sumigaw si Thomas na kailangan niya ng mas maraming panggatong at nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang pamilya. Pinapanood ni Derek ang eksena na nararamdamang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. Napagtanto ng mandirigma na sa wakas ay nakatakas na siya sa void habang naririnig niya ang bata na nagrereklamo tungkol sa paliligo. Kinabukasan, tumatakbo si Derek habang pasan ang bata sa likod, lumulundag-lundag at nagsasaya. Sa huling pagtalon, huminto siya sa isang bukas na parang at sinabing magandang lugar ito para magsimula. Tinawag niya ang bata na medyo nahihilo sa pagtakbo at tinanong kung handa na ba siya. Habang nakangiti ng malapad, sumigaw si Thomas ng tuwang-tuwa sa sandaling iyon. Pagkatapos ay inabutan siya ni Derek ng isang kutsilyo, binalaan siyang mag-ingat na hindi masugatan ang sarili. Kinuha niya ang ardilya mula sa kanyang bag at sinabihan ang bata na patayin ang nilalang ng walang pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na saksak, agad itong napatay ng bata, determinadong makuha sa wakas ang kanyang system. Isang asul na enerhiya ang pumalibot sa kanyang katawan at inihayag ng system na nagising na si Thomas. Tinanong ni Derek kung ano ang pakiramdam niya habang tinitingnan siya ng may kasiyahan. Nagtataka si Thomas kung paano niya napatay ang isang level 50 na nilalang at ipinaliwanag ni Derek na ang kutsilyo ay gawa ng parehong panday na gumawa ng kanyang sandata. Ngunit bago magpatuloy, sinabi ni Derek na may napakahalagang bagay siyang kailangang itanong sa bata. Ipinaalala niya kay Thomas na gusto niyang umalis sa nayon at para magawa iyon, kailangan niyang lumakas. Naalala ang sariling panahon na mag-isa, sinabi niyang hindi na niya kaya ang kalungkutan ng void. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Thomas na sumama sa kanya, na labis na ikinagulat ng bata sa alok. Natuwa ang bata, nagtatanong kung seryoso ba siya, at kung ano ang iisipin ng kanyang mga lolo't lola. Nahihiya, umubo ang bata at sinabing wala siyang nakikitang problema. Tinatanggap ang imbitasyon ni Derek. Nang maayos na ang lahat, sinabi ni Derek na may ilang kondisyon, at ang una ay ang pag-ingat sa kanyang mga sikreto. Sineryoso ito ng bata at nanumpa na poprotektahan ang mga ito ng kanyang buhay, bagamat para kay Derek ay medyo madrama ito. Ang pangalawang kondisyon ay poprotektahan siya ni Derek, ngunit kailangang magsanay ng bata para tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang huling tuntunin ay kung magbibigay ng utos si Derek, dapat sumunod ang bata ng walang tanong. Ipinaliwanag niya na hindi siya masama, pero hindi rin siya mabuting tao, at laging may dahilan sa likod ng kanyang mga ginagawa. Sinuntok ang hangin, sumigaw ang bata na gusto niyang sumama sa kanya, at tinatanggap ang bawat kondisyon. Pagkatapos ay kinamayan siya ni Derek, binabati siya at opisyal na tinatanggap sa koponan. Nakahiga sa damuhan, tinanong ni Derek kung ilang skill points ang nakuha ng bata mula sa paggising, at sinabi ni Thomas na 3. Sinabi niya sa bata na 1 puntos lang ang ititira niya, na ikinataranta ni Thomas sa utos. Nang walang pagtatalo, sumunod ang bata at ginastos ang kanyang mga puntos sa meditation at identification. Pinapanatag siya ni Derek, ipinapaliwanag na yon ang pinakamakapangyarihang mga kasanayan na maaari niyang makuha sa ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang huling puntos ay maaaring mapunta sa isang bagay na mas masaya at tinanong kung ano ang gusto ng bata. Sumigaw ang bata na gusto niyang maging mabilis, na umatake bago pa man siya makita ng mga kaaway.
Dahil nakapagpasya na, ginastos ng bata ang kanyang huling puntos, inilagay ang lahat sa vitality at stamina. Sinubukan niyang humingi ng pasakay pabalik, ngunit tumakbo si Derek nang hindi man lang naghihintay. Sumigaw ang mandirigma na ito ay isang karera at natatalo na ang bata, iniiwan siya. Lumipat ang eksena sa isang silid kung saan lahat ay nagtitipon, pinag-uusapan ang isang seryosong bagay. Sa isang buntong hininga, sinabi ni Derek na malamang mamamatay silang lahat. Kinuwestiyon ni Reyna kung sinasabi ba niya na kahit ang mga silver rank adventurer na level 50 ay hindi kakayanin ang dungeon. Inihayag niya na natagpuan niya ang dungeon sa gubat at ito ay level 100. Lahat ay natigilan sa balita at napagtanto ni Chief Leon na kakailanganin nila ng mas maraming tulong. Sinabi niyang kakailanganin nila ng mga gold rank adventurer at agad na sumang-ayon ang lolo ni Thomas. Pagkatapos ay humingi si Derek ng mapa ng lugar at inutusan ng lolo si Thomas na kunin ito mula sa drawer. Habang nasa mesa ang mapa, ipinaliwanag ni Reyna na ang mga pulang ena ay nagmamarka sa mga kilalang dungsyon. Itinuro ni Derek ang isang lugar sa mapa, sinasabing ang bagong dungsyon ay dapat nasa bandang doon. Humingi siya ng pahintulot na markahan ito, at sumang-ayon ang lolo ni Thomas nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos markahan ito, nagtanong siya kung maaari siyang gumawa ng kopya, at pinayagan ito ng matanda. Inabot niya ang kopya kay Reyna at sinamantala ang pagkakataon na tanungin siya ng direkta, kung bakit level 31 pa rin siya. Naiinis, sumigaw siya kung ginamit ba niya ang identification sa kanya, ngunit ipinaalala niya na ginawa rin niya yon sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang klaseng Stormblade ay bihira at mas matagal itong mag-level up. Idinagdag niya na ang mga lokal na halimaw ay walang ibinibigay na experience, at bilang pinuno ng nayon, wala talaga siyang oras para magsanay. Lalo pang pinalala ang sitwasyon, sinabi niya na ang mga sandata ng nayon ay hindi kayang makipaglaban sa mga mataas na antas na nilalang. Biglang inihagis ni Derek sa kanya ang isang espada, na lubos na ikinalito niya. Ipinaliwanag niya na ito ay isang regalo at inimbitahan siyang magsanay kasama niya at ni Thomas kinabukasan. Nakangisi, sinabi niya kung darating siya, sa kanya na ang espada, at pagkatapos ay tinanong kung marunong siyang gumamit ng mahika. Kinumpirma niya na kaya niya ngunit hindi pa rin makapaniwala na ipamimigay niya ang isang sandata na siguradong napakamahal. Sa isang determinadong tingin, tumango siya at sinabing sasali siya sa pagsasanay. Tuwang-tuwa, nagpaalam siya, sinasabing magkikita sila bukas dahil pupunta siya upang makipagkita sa kanyang kaibigang si Bart. Lumipat ang eksena kay Wallace na sumisigaw sa kanyang ama at humihingi ng karagdagang tulong para sa kanyang paghihiganti. Kinuwestiyon siya ng kanyang ama, nagtatanong kung talaga bang bumababa siya sa ganoong kababa para takutin ang isang maliit na nayon. Inihayag niya na narinig niyang humingi ng tulong ang nayon mula sa isang silver rank adventurer team. Galit, inutusan ng ama si Wallace na bumalik at ayusin ang gulo na dapat ay siya mismo ang humarap. Sinubukan ni Wallace na mga tuwiran, ngunit tumanggi ang kanyang ama na makinig sa mga dahilan. Galit na galit, tumayo ang matandang lalaki at sinigawan siyang manahimik at sundin ang kanyang utos. Nanginginig sa galit, tumalikod ang maharlika at umalis sa silid ng kanyang ama. Tinanggap niya ang utos ngunit nanumpa na aalagaan niya sila sa kanyang sariling paraan. Lumipat ang eksena kinabukasan, kung saan tinanong ni Reyna si Derek kung sigurado ba talaga siya rito. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at sinabing, sinasabihan siyang umatake ng buong lakas. May kumpiyansang ngiti, sinabi ni Derek na dapat siyang magtiwala sa kanya, pagkatapos ay nagbiro na mas gugustuhin pa niyang sirain ang kanyang lumang shorts, kaysa mapunit ang isa pang damit. Pumayag siya at naghanda, pinalibutan ang kanyang espada ng matingkad na asul na enerhiya. Kahit na, nagpa siya siyang maghinay-hinay, ayaw siyang saktan. Ang kanyang hiwa ng enerhiya ay lumipad patungo sa kanya ng buong bilis, at naghanda si Derek na umilad. Habang pinapanood ang eksena, nataranta si Thomas, nagtataka kung ito ba ay isang sesyon lamang ng pagsasanay. Sinalo ni Derek ang atake ng direkta, na nagpatulala sa lahat. Pinuri niya ang atake at sinabihan siyang huwag magpigil sa susunod, na nagpaseryoso kay Reyna. Sumang-ayon siya at sumugod muli na may ataking mas malakas pa kaysa dati. 10 minuto ang lumipas, pagod na siya at naubusan ng mana, at sinabihan siya nitong mag-meditate para makabawi. Habang nagme-meditate si Reyna, lumingon si Derek at tinawag si Thomas para simulan ang kanyang pagsasanay. Nahihiyang sumagot ang bata, nabitawan ang mga pananasanay na espada dahil sa sobrang kaba. Sinabi ni Derek na siya na ang susunod at inutusan siyang pumili ng sandata at subukang patayin siya. Natigilan si Thomas na bigla nagtatanong kung talaga bang sinabi sa kanya na patayin siya, hindi makapaniwala sa narinig. Sa isang buntong hininga, ipinaalala ni Derek na tumanggap siya ng 30 tama at tinanong kung sa tingin ba talaga ng bata ay masasaktan siya nito. Sa isang determinadong tingin, naintindihan ng bata ang mensahe at sumang-ayon na subukang patayin siya. Dumampot siya ng sandata at lumundag para umatake, habang inaasar siya ni Derek na ibigay ang buong lakas. Sa isang sigaw, humampas ang bata, ngunit madaling naiwasan ni Derek ang atake. Sumablay ng husto ang atake, at napunta si Thomas sa tabi niya sa isang alanganing posisyon.
Pareho silang natigilan sandali, hindi maintindihan ng bata kung paano siya sumablay sa isang target na hindi gumagalaw. Inasar siya ni Derek dahil sa pagsablay sa isang bagay na hindi man lang gumagalaw at humingi ng paumanhin si Thomas na nahihiya. Ngunit sinabi ni Derek na huwag humingi ng paumanhin, na gumaling na lang at sumablay ulit ang bata. Dahil naubos na ang pasensya, iminungkahi ni Derek na subukan niya ang ibang sandata. Ngunit nagreklamo si Thomas na gusto niyang gumamit ng mga punyal. Ipinaalala ni Derek ang kanilang usapan at inutusan siyang sumunod, sinabing subukan niya ang sibat sa pagkakataong ito. At lumipas ang mga araw, habang pinapataas ni Reyna ang kanyang kasanayan at pinapabuti naman ni Derek ang kanyang magic resistance. Samantala, patuloy na nahihirapan si Thomas sa paggamit ng mga punyal. Ngunit kapag espada o sibat ang gamit, ang kanyang talento ay tunay na kahanga-hangang panoorin. Sa pagitan ng mga pagsasanay, nanghuhuli si Derek ng mga halimaw para makapagsanay si Brandy sa paggawa at para makakuha ng karanasan si Thomas. Sa gabi, bumabalik sila sa nayon at sabay-sabay na naghahapunan. Nakiusap ang lolo ni Thomas kay Derek na dahan-dahan lang sa bata, ipinapaliwanag na gumagamit din ng mga punyal ang kanyang ama. Pagkatapos ay tinawag ni Thomas si Brandy para panoorin siyang magsanay, ipinagmamalaki na gumagaling na talaga siya. Sa isang malungkot na tingin, ibinunyag ng lolo na gusto lang ng bata na maging tulad ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, at inanunsyo ni Derek na umabot na si Thomas sa level 1-0 at maaari na siyang pumili ng class. Pinayuhan niya ang bata na maging matalino at piliin ang pinakamahusay na class, hindi lang ang pinakaastig. Sa isang nakatutok na tingin, sumang-ayon si Thomas at umupo para buksan ang kanyang system menu. Tahimik na umaasa si Derek na bigyan siya ng system ng magagandang pagpipilian dahil nararapat ito sa bata. Sa determinasyon, inabot ni Thomas at sa wakas ay nagpa siya kung aling class ang pipiliin. Isang berdeng ilaw ang sumabog at nagulat si Derek na napakabilis niyang pumili. Nakangiti, sinabi ng bata na hindi niya kailangan ng tulong. Alam na niya ang perpektong pagpipilian. Natigilan si Derek nang ibunyag ni Thomas na pinili niya ang Rogue, ang parehong class ng kanyang ama. Tinanong niya kung wala bang mas maganda at inakusahan siyang pumili lang para gayahin ang kanyang ama. Nahihiya, inamin ng bata na nag-alok ang system ng mas bihira pang mga pagpipilian. Ipinaliwanag niya na naalala lang niya kung gaano kaastig ang kanyang ama at nadala lang, ngunit malamig siyang pinutol ni Derek, sinabing patay na ang kanyang ama at napakahina ni Thomas sa mga punyal. Kinuwestiyon niya ang kanyang desisyon na isama ang bata, na pagtantong nakalimutan niya kung gaano pa ito kabata. Desperado, hinawakan ni Thomas ang kanyang binti, nagmamakaawang isama siya para lumakas. Tinanong ni Derek kung paano niya ito mapagkakatiwalaan kung hindi naman ito sumusunod o nag-ingat ng lihim. Umiiyak, nanumpa ang bata sa great system na poprotektahan ang mga lihim ni Derek. Lumitaw ang isang abiso na nagsasabing panghabang buhay ang panunumpa na ikinagulat ni Derek. Tinanong niya kung bakit ginawa ng bata ang isang bagay na napakadelikado, at sinabi ni Thomas na dahil gusto niya itong sundan. Tinanggap ni Derek, ngunit nagbabala na ito na ang huli niyang pagkakataon, at sinabing babalik sila para ihanda ang mga bagay-bagay. Lumipat ang eksena sa isang grupo sa isang karwahe, pabalik sa nayon ni Reyna. Nagreklamo ang isang mahalikang babae, nagtatanong kung kailangan ba talaga nilang bumalik sa maruming nayon na iyon. Nagreklamo ang isa pang adventurer na hindi pa rin niya maalis ang amoy nito sa kanyang buhok mula noong huli. Isang ibang maharlika ang nang-asar sa kanila, umaasang mas magiging maganda ang pagtanggap sa kanila ngayon dahil hindi ito maganda noon. Isa sa mga bantay ang nanatiling tahimik, kitang-kita ang tensyon sa gitna ng lahat ng walang kwentang usapan. Bigla, sumigaw si Wallace at inutusan ang lahat na tumahimik kagad. Sinabi niya sa kanila na tumigil sa pagrereklamo dahil sa loob ng ilang araw, matatapos na rin ang lahat ng ito. Lumipat ang eksena kina Derek at Thomas na papalapit sa pasukan ng isang dungeon sa kabubatan. Iniisip ni Derek na maaari nilang tapusin ito ng ilang beses para bigyan ng mas maraming karanasan ang bata. Ngunit si Thomas, na nalilito, ay nagtanong kung bakit sila bumalik doon ulit. Ngumisi si Derek at ipinaalala sa kanya na nasabi na niya kung bakit dahil tatapusin nila ang dungeon. Natataranta, tinanong ng bata kung paano siya makakapasok kung ang maximum level ay 25. Ngumiti si Derek at sinabing malapit nang makita ng bata ang una niyang sikreto. Isang system window ang lumitaw na nagpapakita ng status ng dungeon at ibinubunyag na si Derek ay level 18 lang pala. Ganap na nagulat, sumigaw si Thomas sa hindi paniniwala na si Derek ay level 18 lang. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa kanila. Tuwang-tuwa, naintindihan niya na sa lakas ni Derek, maaari nilang i-farm ang bawat low-level na dungeon. Sa isang masamang ngiti, tinanong ni Derek kung sino ang nagsabing lalaban siya. Manonood lang siya. Itinulak niya si Thomas pasulong, sinasabing walang mas mahusay na pagsasanay kaysa sa pakikipaglaban para mabuhay. Natapos ang countdown, at pareho silang hinigop papasok sa dungeon sa isang kislap ng liwanag. Dumating sila sa isang kuweba na mukhang gubat na puno ng mga ibon at mga kakaibang halaman. Isang taukan ang nanonood mula sa itaas habang lumingon si Derek sa bata at nagtanong kung handa na ba siya.
Ngunit nanginginig na nagtanong ang bata kung sigurado ba si Derek dito, mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Tiniyak siya ni Derek, ipinaalala na mayroon siyang mataas na antas na mga punyal at baluti ni Brandy para protektahan siya. Nagbiro siya na sapat ang sigla ng bata para tumanggap ng ilang tama, at kailangan pa niyang i-level ang kanyang healing skill. Hirap na lumunok, tumango ang bata na hawak ang kanyang punyal, inaamin na panalo pa rin siya sa anumang mangyari. Habang naglalakad sila, may mga maliliit na nilalang na makikitang gumagalaw sa kanilang paligid. Lumipat ang eksena, ipinapakita kung paano hinaharap ni Thomas ang mga halimaw, isang higanting lamok ang sumalakay, at sumigaw ng tulong ang bata. Pagkatapos ay isang malaking salagubang ang nagsimulang humabol sa kanya, na nagpatakbo at nagpasigaw sa kanya sa buong kagubatan. Para lalong lumala ang sitwasyon, hinawakan siya ng isang alupihan, humigpit at halos durugin ang hangin sa kanyang mga baga. Sunod, isang higanting langgam ang sumubok na tapakan siya, na nag-iwan sa kanya na lubos na takot at sumisigaw para kay Derek. Biglang lumitaw si Derek at hiniwa ang nilalang sa gitna, iniligtas ang bata sa huling segundo. Nakahandusay sa lupa, huminga ng malalim si Thomas at nagtanong kung aling bahagi doon ang dapat na masaya. Lumapit si Derek at sinabihan siyang mag-relax, buhay pa naman siya, na nag-udyok sa bata na tanungin kung ano ang problema sa kanya. Hiniling niyang makita ang braso ni Thomas, at sumigaw sa sakit ang bata, kumbinsido na bali ito. Gamit ang kanyang healing skill, inayos ni Derek ang pinsala, at agad na gumaan ang pakiramdam ng bata. Sa isang tapik sa balikat, sinabi ni Derek na bumalik na siya sa laban. Hindi malilinis ng Dong John ang sarili nito. Pinalakas niya ang loob ng bata, na naghahanda ng lumaban muli, ngunit hindi maalis ang pakiramdam na may seryosong mali kay Derek. Bigla, isang higanting salagubang ang lumitaw, at pinatatag ni Thomas ang kanyang sarili, bumubulong na kaya niya ito. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa halimaw, na napansin ang paparating na atake, ngunit sumablay ng husto ang kanyang tira, at umungol si Derek sa hindi paniniwala at pagkadismaya. Agad na gumanti ang nilalang, pinalipad ang bata sa isang tama lang. Tumili ang higanting salagubang, at inisip ni Thomas na baka ito na ang katapusan niya, ngunit sumigaw si Derek na umiwas, at gumulong papalayo ang bata sa tamang oras. Humihingal, tumayo siya, at nagsaya si Derek, sumisigaw na ang galing niya. Hindi naghintay ang nilalang, sumugod ito, handang durugin ang bata sa lupa, ibinangga siya nito sa isang puno, at sa kabila ng sakit, napagtanto niyang matibay pa rin ang baluti ni Brandy. Kahit na nabibitak na ang baluti, tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang kaibigan, at iginiit na kaya pa niyang lumaban. Sa isang mabilis na hiwa, tinamaan niya ang binti ng halimaw, na nagpatili dito sa sakit. Sinamantala niya ang pagkakataon, at ibinaon ng malalim ang kanyang punyal sa mahinang bahagi nito. Nang bumagsak ang halimaw, sinabi ni Derek na hindi ito perpekto, ngunit kahit papaano ay gumagaling siya, tinutulungan ang bata na tumayo. Tinanong ni Derek kung ano sa tingin niya ang una niyang pagkakamali sa laban na yon. Hula ni Thomas ay ang paglalagay ng sobrang lakas sa kanyang paghampas, na nagpawala sa kanyang balanse. Ngunit umiling si Derek, sinasabing mali na siya bago pa man niya marating ang salagubang. Tinanong niya kung bakit hindi ginamit ni Thomas ang kanyang stealth skill, na ikinatigilan ng bata. Natigilan, sinubukan ni Thomas na iproseso ang sinabi ni Derek. Nahihiya, inamin ng bata na simple lang ang dahilan, nakalimutan niyang mayroon pala siyang ganoong kasanayan. Galit na galit, tinanong ni Derek kung talaga bang nakalimutan niya ang nag-iisang kasanayan ng class na pinili niya labag sa kanyang payo. Tumango si Thomas, at bumulong si Derek sa sarili na hindi kapanipaniwalang tanga ang bata. Lumipat ang eksena sa nayon, kung saan isang karwahe ang mabilis na pumasok, at huminto ng biglaan sa tarangkahan. Isang bantay sa pader ang sumigaw pababa, nagtatanong kung sino ang dumarating nang hindi nagpapakilala. Bigla, tinamaan ang pader, sumabog sa lakas ng isang atake. Nagpanik ang mga taga nayon, hindi maintindihan kung bakit bumalik ang parehong mga adventurer. Ngunit mumisi si Wallace, at sinabi sa kanilang huwag mag-alala, narinig daw ng City Lord ang kanilang hiling na tulong. May peking awa, inanunsyo niyang naroon sila para iligtas sila. Naghanda si Reyna na lumaban, sinasabing kung ito ang uri ng tulong na inaalok nila, na balot sa enerhiya, nagbabala siyang wala silang gusto mula sa grupong iyon. May galit sa kanyang mga mata, inutusan niya si Wallace at ang kanyang mga tauhan na umalis agad sa nayon, ngunit mumisi lang nang may pang-aalipusta ang Maharlika, halatang nagagala. Bumalik ang eksena sa Dong John, kung saan isang spider ant, level 18, ang lumitaw sa harap nila. Ngayong level 17 na, maayos na naiwasan ni Thomas ang atake, puno ng kumpiyansa. Sinasabi niyang kaya niya ito, at sumugod, tinapos ang nilalang sa isang malinis na atake. Sumigaw siya sa tagumpay, ngunit sumigaw si Derek na mag-ingat siya sa susunod na darating. Sumugod ang isa pang nilalang, at sumigaw si Derek na huwag siyang mawalan ng pokus sa laban. Nataranta, napagtanto ni Thomas na bumaon ang kanyang punyal at sumigaw ng tulong habang sumusugod ang halimaw. Isang sinag ng lilang enerhiya ang biglang humati sa nilalang sa gitna, na muling nagligtas sa bata. Bumagsak sa lupa, nang hinayang siya na maganda na sana ang takbo ng lahat at naisip na mas makakatulong sana ang mas malaking sandata.
Sa wakas ay inamin niyang hindi siya magaling sa mga punyal, at gaya ng dati, tama si Derek. Ginamot siya ni Derek at sinabihang huwag panghinaan ng loob, malaki na raw ang ipinagbago niya mula nang magsimula sila. May seryosong tingin, sinabi ni Derek na sa tingin niya ay handa na ang bata, dahil halos nalinis na nila ang lahat sa loob. Nakarating ang dalawa sa silid ng boss, at ipinaalala ni Derek sa kanya ang plano, lumapit ng palihim at atakihin ang ulo ng halimaw. Sa isang malakas na ingay, sa wakas ay bumukas ang mga pinto ng silid ng boss sa harap nila. Sumugod ang boss para umatake, ngunit hinarang ni Derek ang atake, pinrotektahan si Thomas sa huling segundo. Nang makita ang napakalaking sukat ng nilalang, natigilan sa takot ang bata, nag-aalinlangan kung kaya niya itong patayin. Ngumisi si Derek, sinabing nagbago na ang isip niya, pipigilan niya ang halimaw para matapos ito ni Thomas. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Derek, iniwan ang bata, hinawakan niya ang braso ng halimaw ng may matinding lakas, inihahanda ang kanyang ganting atake. Sa isang malupit na galaw, ibinagsak niya ang nilalang sa lupa, winasak ang sahig sa ilalim nila. Habang pinipigilan ito, sumigaw si Derek kay Thomas na nasa kanya na ang lahat, mayroon ng pagkakataon. May determinasyon sa kanyang mga mata, tumango ang bata at inihanda ang kanyang huling atake. Walang sinayang na segundo, tumakbo siya pasulong at ibinaon ang kanyang punyal sa kahinaan ng nilalang. Naging liwanag ang halimaw at inanunsyo ng system na natalo na ang Dungchon boss. Nagdiwang ang bata na nalinis na niya ang kanyang unang dungsyon at sa wakas ay makakatakas na sa bangungot na yon. Binati siya ni Derek ngunit nagbabala na mula ngayon, mas hihirap pa ang mga bagay-bagay. Sinabi niyang gusto pa sana niyang tumakbo sa isa pang dungsyon, ngunit mas mabagal ang bata kaysa sa inaasahan niya. Nagpalitan sila ng tahimik na tingin bago tinanong ni Derek kung bakit nakatayo pa rin doon ang bata. Ipinaliwanag ni Thomas na bumaon ang punyal at galit na sinipa ang katawan ng halimaw para matanggal ito. Pagkatapos ay ibinigay ng system ang mga gantimpala, isang healing skill at isang Dungchon achievement coin. Nang matapos na ang lahat, tinanong ni Derek kung handa na siyang bumalik at pareho silang umalis sa Dungchon. Sa daan, sinabi ni Derek na naintindihan na niya at nangako si Thomas na magpapalit ng class sa level 25. Sumang-ayon si Derek, sinabing maganda yon, mayroon siyang magandang sibat na naghihintay para sa kanya dahil hindi na ito kakailanganin ng dating may-ari. Ngunit habang papalapit sila sa nayon, naging seryoso si Derek. Kakaiba na walang tao sa tarangkahan. Pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari, at isang pagsabog ang nagkumpirma sa kanyang mga pangamba. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya sa nasusunog na nayon, sumisigaw para kay Reyna at isa pang babae. Natagpuan niya sina Brandy at ang kanyang ina sa lupa, isa sa kanila ay malubhang nasugatan, may 13 minuto na lang na natitira para mabuhay. Dumating si Thomas, natataranta, sumisigaw at tinatanong si Derek kung ano ang nangyayari. Gamit ang kanyang healing skill, ginawang stable ni Derek ang kalagayan nilang dalawa, sinasabing mabubuhay sila, ginamot na niya ang pinakamalala. Pagkatapos ay sinabihan niya si Thomas na manatili roon, ngunit umiiyak na nagtanong ang bata kung saan siya pupunta. May madilim na tingin, sinabi ni Derek na hahanapin niya kung sino man ang gumawa nito, nag-aalab sa lakas ang kanyang aura. Lumipat ang eksena kay Wallace na nagbabanta kay Reyna at sinisisi ito sa lahat. Dahil sa krimen ng pagsuway, hinatulan ng Maharlika si Reyna ng kamatayan sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan. Walang pag-aalinlangan, itinaas ng isa sa mga sundalo ni Wallace ang kanyang espada, handang ibigay ang huling atake. Ngunit biglang lumitaw si Derek, ipinaalala sa kanya ang babala na ibinigay niya noong huli silang magkita. Balot sa void energy, tinapos niya ang banta. Sa pagkakataong ito, papatayin niya ito. Sumigaw sa takot si Wallace sa kanyang mga tauhan na atakihin at patayin agad si Derek. Sumugod ang isa sa mga babaeng adventurer, sumisigaw na mamatay na siya, ngunit hindi man lang natinag si Derek. Sa isang walang awang atake, pinatulog niya ito agad. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, at isa pang babae ang sumigaw sa takot. Galit na galit, sumigaw siyang magbabayad ito, nag-ipon ng nag-aalab na enerhiya ng apoy sa kanyang mga kamay. Nagpakawala siya ng malakas na pagsabog, sumisigaw na susunugin niya ito hanggang maging abo ngayon din. Napakalaki ng pagsabog, nilamon ang kalsada at pinuno ito ng usok at apoy. Hinihingal, sinabi ng babae na ginawa niya yon para sa kanyang kapatid, habang pinapanood ni Wallace ang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng apoy, dalawang kumikinang nalilang mata ang tumagos sa usok, nabigo ang kanyang atake. Lumabas si Derek mula sa impyerno nang walang kahit isang galos, iniwan siyang natigilan sa takot. Nagngit-ngit sa galit, sinigawan ni Wallace ang kanyang mga tauhan, tinawag silang mga tanga, at inutusan silang patayin na si Derek. Isang palaso ang lumipad patungo kay Derek, ngunit kaswal niya itong sinalo sa ere nang hindi man lang sinusubukan. Ang mamamana, ang parehong tao mula kanina, ay nataranta nang mapagtanto niyang nauulit ang kasaysayan. Sinubukan niyang tumakas, nanunumpa na hindi siya mamamatay para kay Wallace, ngunit tinamaan siya ng sarili niyang palaso habang tumatakbo. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang buhay mula sa bubong, ikinagulat ng lahat ng nanonood sa laban.
Sa gitna ng kaguluhan, sumiksik ang lolo ni Thomas sa karamihan, sumisigaw para kay Derek at hinihiling sa mga tao na tumabi. Tumakbo siya palapit, nagmamakaawa kay Derek na tumigil, sinasabing mga maharlika sila. Ngunit may malamig na tingin, sumagot si Derek na wala ng atrasan, nagkaroon na sila ng pagkakataon. Kuminang sa enerhiya ang kanyang mga mata, habang sinasabi niyang matagal nang natapos ang pagkakataon nila. Isa pang adventurer ang sumugod, ngunit hinarang ni Derek ang espada ng lalaki gamit lang ang dalawang daliri. Tinitigan ng lalaki nang may di paniniwala habang nabibiyak ang kanyang talim, hindi maintindihan ito. Dahil talo na ang mandirigma, dahan-dahang lumakad si Derek patungo kay Wallace. Ang maharlika, na galit, ay sumisigaw na walang silbi ang lahat ng kanyang tauhan. Pagkatapos ay inilabas niya ang sariling aura, nanunumpa na ipapakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na dugong maharlika. Binalot si Wallace ng asul na enerhiya, ipinagmamalaki ang kapangyarihan sa kanyang lahi, ngunit mumisi lang si Derek nang may pang-aalipusta, ginagamit ang Void para tapusin na ang laban. Nagbanggaan ang kanilang mga aura sa isang malakas na pagsabog na sumira sa nayon. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, sinunggaban ni Derek si Wallace sa lalamunan. Hinihingal, nagmakaawa ang maharlika para sa kanyang buhay, nang angakong aalis at hindi nababalik. Sa isang madilim na tingin, tumango lang si Derek at sinabing tama si Wallace, hindi na niya ito makikita muli. Walang awa, hinigpitan niya ang kanyang pagkakasakal habang gumagawa si Wallace ng isang huling desperadong pakiusap para sa kanyang buhay. Bigla, isa sa mga maharlikang babae ang kumuha sa lolo ni Thomas bilang hostage, sumisigaw kay Derek na pakawalan agad si Wallace. Nagmakaawa ang matanda kay Derek na makinig, nagbabala na hindi sulit ang pagpatay sa mga maharlika sa magiging kapalit nito sa kanila. Ipinaliwanag niyang mabigat ang parusa sa pagpatay ng maharlika, ngunit nanatiling tahimik si Derek. Sinamantala ito ng maharlikang babae, sumisigaw na sumunod siya at tinawag siyang aso ng may pang-insulto. Natataranta, inulit ng matanda na kung papatayin ni Derek si Wallace, maaaring maparusahan ang buong nayon. Ngunit isang espada ang tumusok sa dibdib ng maharlikang babae, at ang may hawak nito, na may malagim na ngiti, ay nagsabing sumugal na sila. Si Chief Leon yon, na nagdeklara na ang isang tunay na pinuno ay pinoprotektahan ang kanyang mga tao anuman ang mangyari. Dahil bagsak na ang babae, ibinaling ni Derek ang buong atensyon niya pabalik kay Wallace na nanginginig sa takot. Tinanong niya kung nanunumpa ang maharlika na walang gagawing ganti laban sa nayon kung papakawalan niya ito. Takot, mabilis na tumango si Wallace, nanunumpa na wala siyang gagawin at nagmamakaawang pakawalan na. Ngunit sa isang malutong na lagutok, binali ni Derek ang lieg ng maharlika at napagtanto ng lolo ni Thomas na hinatulan na niya silang lahat. Itinapo ni Derek ang katawan sa tabi, nanunuya na aksidente lang iyon. Nadulas lang ang kamay niya. Sa malapit, nakahiga si Reyna sa lupa, sugatan ngunit wala na sa agarang panganib. Maingat na lumapit si Derek at binuhat siya. Dinala niya ito sa gitna ng mga tulalang tao, habang inuutusan ni Leon ang matanda na tumayo. Tahimik na pinanood ng mga taga-nayon habang dinadala ni Derek si Reyna sa kanyang bahay. Pagkatapos ay sumigaw si Chief Leon sa lahat na tumigil sa pagtingin at simulan na ang paglilinis ng nayon. Dahil dito, nagsimulang mag-organisa ang mga tao para apulahin ang mga apoy at ibalik ang kaayusan. Lumipat ang eksena sa bahay ni Reyna, kung saan dahan-dahang inihiga ni Derek si Reyna sa kama para magpahinga. Umupo siya sa tabi nito para magbantay, ngunit isang bigla ang alerto mula sa sistem ang kumuha ng kanyang atensyon. Lumitaw ang ilang mga bintana, at umungol siya na ang kanyang plano na mag-farm ng mga dungsyon kasama si Thomas ay opisyal ng nasira. Naisip niya sa sarili na siya na yata ang nag-iisang taong galit sa pag-level up, ngunit biglang mahinang tumawag si Reyna. Nag-aalala, nagtanong siya kung ligtas ang nayon, at sinigurado ni Derek na ligtas ito. Nakahinga ng maluwag, nagpasalamat siya at nagbiro si Derek na namatay lang ang mga maharlika ng kusa, ngunit hinawakan niya ang braso nito, nagbabala na seryoso ito, kung may makakaalam ng totoong nangyari, lahat sila ay mapapahamak. May kumpiyansa sa mga mata, sumagot siya na kung gayon ay sisiguraduhin lang nilang walang makakaalam. Sinabi niyang mayroon na siyang plano, ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhing mananahimik ang lahat. Pumasok si Chief Leon kasama ang iba pa, sinasabihan ang lahat na pumasok. Kailangan nilang simulan ang pagpaplano. Iniulat niya na nakatago na ang mga katawan ng mga maharlika, at nanumpa na ng pananahimik ang mga kutsero. Nagpasalamat si Derek at sinabing itatago niya ang mga bangkay sa kanyang dimensional bracelet. Nagtanong ang lolo ni Thomas kung ano ang kanilang gagawin, at inamin na wala siyang nakikitang paraan para makalabas sa gulo na ito. Seryosong ikinalungkot niya na hindi pinatawad ni Derek ang maharlika, ngunit mahinahong tiniyak sa kanya ni Derek. Nakatayo ng tuwid, idineklara ng mandirigma na mayroon siyang plano, bagamat hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na kakailanganin niya ang tulong ng lahat sa silid para gumana ito. Pagkatapos ay itinama niya ang kanyang sarili. Kakailanganin niya ang tulong ng buong nayon. Nagtanong siya kung gaano katagal ang mayroon sila, at tinantiya ng lolo ni Thomas na mula ilang araw hanggang ilang linggo. Nag-isip si Derek, at nagpa siya na kailangan na lang nilang umasa na ang huli ang mangyari. Sinimulan niyang ilatag ang plano.
Una, tipunin ang mga taga nayon upang maunawaan ng lahat kung ano ang nakataya. Ang kwentong sasabihin nila ay kinuha ng mga maharlika ang mapa mula sa matanda at dumiretso sa dungjon. Dapat manatili ang lahat sa bersyon na yon, na halos hindi na natili ang mga maharlika sa nayon. Humihingi ng paumanhin si Derek sa matanda sa pagkawala ng mapa, ngunit sinabi nitong para ito sa mas malaking layunin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Derek ang ikalawang yugto. Kailangan niya ng system oath mula sa lahat ng nasa silid. Naguguluhan ang itsura ni Chief Leon, nagtatanong kung bakit kailangan nilang gumawa ng ganoong panunumpa. Nilinaw ni Derek na ito rin ang ginawa ni Thomas para itago ang kanyang mga lihim magpakailanman, ngunit tumanggi si Leon, sinasabing nakita na niya kung ano ang kayang gawin ng mga lihim at hindi siya gagawa ng ganoong uri ng panunumpa. Nag-alinlangan din ang lolo ni Thomas, sinasabing mas gugustuhin niyang hindi manumpa, ngunit gagawin kung talagang kinakailangan. Mula sa kanyang kama, nagtanong si Reyna kung pananatilihin niyang ligtas ang nayon kung gagawin niya ang panunumpa. Ipinangako niyang gagawin ang lahat ng makakaya, at dahil doon, pumayag siyang gawin ang kasunduan. Sabi ng nanay ni Brandy, hindi niya kailangan ng panunumpa para magtiwala sa kanya, pero gagawin niya kung hihilingin ito. Tuwang-tuwa, idineklara ni Brandy na gagawin niya rin ito kung ginawa ni Thomas ang panunumpa, kaya rin niya. Nakangiti, nagpasalamat si Derek sa kanilang tatlo para sa kanilang tiwala at suporta. Humarap siya sa dalawa pa, nagpasalamat din sa kanila at inimbitahan silang manatili at makinig. Umiilaw ang isang asul na ilaw habang kinukumpirma ng system ang bisa ng panunumpa hanggang kamatayan. Dahil lumakas ang pakiramdam, umupo si Reyna at nagtanong kung ano ba talaga ang kanyang dakilang plano. Nakangisi, sinabi ni Derek na natutuwa siyang nagtanong ito at sinimulang ikwento ang cover story. Ayon sa kwento, magalang na tinanggap ni Wallace ang mapa mula sa lolo ni Thomas. Gamit ang mapa, pinangunahan ng maharlika ang kanyang koponan sa mapanganib na level 100 dungeon sa gubat. Salamat sa kanilang mga pagsisikap, nalutas ang dungeon break, na pumigil sa pagkalat ng katiwalian. Sa kasamaang palad, nalipol ang koponan, at nagtamo si Wallace ng malubhang sugat mula sa huling boss. Halos hindi siya nakatakas, ngunit naubusan ng dugo bago pa man siya matulungan ng sinuman. Kaya, ginawa ni Wallace ang sukdulang sakripisyo, namatay bilang isang bayani, o kahit papaano iyon ang kanilang paniniwalaan. Lahat ng nasa silid ay natigilan, lubos na nagulat sa matapang na plano ni Derek. At dyan natin tatapusin sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-comment ng part 2 kung gusto nyong makita ang pagpapatuloy ng kwento. Sa ganoong paraan, malalaman namin na nagustuhan nyo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli.